Kabanata 571. Hindi sumusuko. Umalis si Wang Lin sa ilog at dahan daw ang naglakad sa gabi kasama ang dalawang sergeant na sumusunod sa kanya. Ang dalawang sergeant ay nagtinginan at nakita ang pagkalito sa mata ng bawat isa. Sa kanilang pananaw, karamihan sa oras na ginugol ni Wang Lin ay naglalakad-lakad lang sa syudad at pagkatapos ay tinitingnan ng ilog ng malalim sa pag-iisip. Madilim na ang langit ngayon, ngunit ang taong ito ay patuloy na naglalakad sa kalsada. Sa gabi, ang Hong City ay iluminado ng mga ilaw, na parang isang syudad na walang gabi. Habang dahan-dahang naglalakad si Wang Lin sa kalsada, ang kanyang mata ay napadako sa isang madilim na lugar sa malayo. Maraming malalaking gusali roon, at ang buong lugar ay may malungkot na atmosfera. Ang aura na ito ay puno ng kamatayan at galit. Sinundan ng isa sa mga sergeant ang titig ni Wang Lin at bamulong, iyan ang isa sa apat na malaking bilangguan sa kabisera, ang Hong Prison. Hong Prison, tumango si Wang Lin. Ipinaliwanag ng sergeant, ang Hong Prison ay puno ng mga kriminal at mahigpit ang pagbabantay. Imposible para makapasok at makalabas ng walang token. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang Hong Prison. Napansin na niya ang lugar na iyon dati dahil ito ay may mga malalakas na demonyong espiritu na hindi hihigit sa lakas ni Mo Lihai. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, naglakad si Wang Lin patungo sa Mo Mansion. Pagbalik sa Mo Mansion, nagdiretso si Wang Lin sa tirahan ni Mo Lihai. Si Mo Lihai ay nag-eensayo, at nang binuksan ni Wang Lin ang pinto, nagbukas si Mo Lihai ng mata. Nais kong pumunta sa Hong Prison. May paraan ba si brother mo? Nagulat si Mo Lihai. Tinitigan niya si Wang Lin ngunit hindi tinanong ang dahilan. Sa halip, nag-isip siya saglit at sinabi, may mga ilang kahirapan. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at sinabi, kung ganoon, kalimutan na lang. Dahil dito, bahagyang ngumiti si Mo Lihai at sinabi, gaano katagal mo nais na manatili doon? Sumagot si Wang Lin, mga 1 buwan. Sumikip ang mata ni Mo Lihai at nagsabi, mag-eensayo ka ba? Tumango si Wang Lin kay Mo Lihai at nagsabi, kailangan kong pumatay upang sanayin ang aking spell, at kung dito ko ito gagawin sa syudad, magdudulot ito ng hindi kailangang problema. Idinagdag pa ni Wang Lin, kung magtatagumpay ako, madidagdagan ang aking kakayahang tulungan ka. Tumayo si Mo Lihai, tinitigan si Wang Lin at nagtanong ng isa-isa, sigurado ka ba? Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin, umilog siya at 5 hibla ng enerhiya ng pagpatay ang lumitaw. Ang mga ito ay naging 5 dragon at mabilis na sumugod kay Mo Lihai na parang kidlat. Tumawa si Mo Lihai at nagbigay ng isang malakas na suntok. Narinig ang tunog ng lakas na dumaan sa hangin at ang 5 dragon ay gumuho. Ngunit nawala ang ngiti ni Mo Lihai at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha bago umatras ng 3 hakbang. Ang nagwasak na gray na gas ay naging muli ang 5 dragon at isang makapal na aura ng pagpatay ang kumalat at agad na pumulibot sa buong Mo Mansion. Ang lahat ng mga sundalo sa loob ng mansion ay nagulat at nagtakbuhan papunta roon. Kasabay nito, ang 5 hibla ng enerhiya ng pagpatay ay sumugod kay Mo Lihai. Lumino ang mga mata ni Mo Lihai at nagbigay siya ng isang suntok. Ang 5 hibla ng enerhiya ng pagpatay ay umiwas sa kanyang suntok at tumama sa kanyang dibdib. Ang enerhiya ng pagpatay ay biglang naglapit ngunit pinigilan nito ng isang hindi nakikitang puwersa na 7 pulgada ang layo mula sa katawan ni Mo Lihai at pinabalik. Gayunpaman, ang hadlang ng demonyong espiritu sa harap ni Mo Lihai ay nanginginig ng malakas. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, kung mayroon akong higit sa 1,000 hibla, kaya mo pa rin bang pigilan ito ng ganun kadali? Lumitaw ang liwanag sa mata ni Mo Lihai. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang enerhiya ng pagpatay. Kumpara sa mga nakaraang beses, mas malakas ito ngayon. Kaagad niyang sinabi, 1 buwan ay masyadong mahirap gawin para sa akin, ngunit 7 araw ay walang problema. Ang Hong Prison ay puno ng mga kriminal, kaya sapat na ang 7 araw para mag-ensayo ka. Maghintay ka at magkakaroon ako ng entry letter para sa iyo sa loob ng 3 araw. Tumango si Wang Lin at lumabas ng silid. Nagkaroon ng mapanuring ekspresyon si Mo Lihai. Matapos ang matagal na pag-iisip, bulong niya, talaga nga hindi ko dapat maliitin si Wang Lin. Mukhang tama ang pagpapalit ng buhay ni 13 para sa kanyang tulong. Hindi lang ang lakas ng palad na iyon, kundi pati ang lakas ng mga gray gas strands na puno ng killing intent ay labis na kakaiba. Sa 5 hibla lang na hindi pa buong lakas, nagawa niyang magpatibok ng aking demonic armor. Mas matalim pa ito kaysa sa ilang demonic swords. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. May kakaibang bagay ang mga gray gas na iyon na nakakaapekto sa lakas ng buhay ko. Kung may higit sa 1,000 hibla ng mga gray gas na iyon, malaki ang panganib. Mas mabuti pang huwag magkaaway kay Wang Lin at panatilihin ang aming kasalukuyang relasyon. Nag-isip siya saglit bago umalis ng silid at nagsimulang ayusin ang pagpasok ni Wang Lin sa Hong Prison. Hindi na bumalik si Wang Lin sa kanyang silid kundi naupo sa lotus position sa likod bahay. Bagamat tahimik ang paligid, may naririnig pa rin siyang mahina na zither music sa kanyang tainga.
Bagamat mahina ang tunog ng zither music, may mga natatangi itong alindog na hindi nawawala. Hindi nag-ensayo si Wang Lin ng gabing iyon. Hindi niya rin inisip ang celestial slaughter art. Tahimik lang siyang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nakikinig sa zither music na nasa kanyang puso. Ang kanyang itsura ay nagbigay ng mahahabang anino mula sa liwanag ng buwan. Ang anino niyang ito ay tila sobrang malungkot. Isang nag-iisang anino. Isang jar ng dekalidad na alak mula sa Ancient Demon City ay nakapatong sa tabi ni Wang Lin. Paminsang kinuha niya ang jar at uminom. Ang kalungkutan ng kanyang anino ay unti-unting naapektuhan ng kanyang katawan, at ang kanyang pag-iisa ay tila nakisama sa liwanag ng buwan na tumama sa kanyang katawan at kaluluwa. Ako, si Wang Lin, nagsimula mag-aral ng Dao sa edad na 16, ngunit matagal ko nang nakalimutan kung gaano nakatagal akong nag-ensayo. Kinuha ni Wang Lin ang jar at uminom ng malalaking kagat. Ang alak ay tumulo mula sa kanyang bibig at tumulo sa kanyang mga damit. Tiningnan ni Wang Lin ang mga bituin sa langit at nagpakita ng kalungkutan sa kanyang mata. Ang mga cultivator ay naglalakad laban sa langit at tinadhana silang mag-isa magpakailanman. Walang tunog, ngunit patuloy pa ring naririnig ni Wang Lin ang zither music. Pinunasan niya ang alak sa gilid ng kanyang bibig at bamulong. Ang pagiging mag-isa sa buhay ay nagbibigay ng pusong maghanap ng Dao, ngunit ilan ang tunay na nakakasavor ng pakiramdam ng pagiging mag-isa. Katulad ng alak na ito, maasim kapag pumasok sa bibig, ngunit nagiging mainit ito kapag pumasok sa katawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, isang nag-iisang anino ang umiinom ng alak at nag-iisip tungkol sa buhay. Hindi ko alam kung paano tiniis ng mga magsasaka na iyon na mahigit 10,000 taon nang nagtanim ng 10,000 taon na iyon. Ngunit alam ko na kung ang isang tao ay walang kahit katiting na emosyon, nililinang lamang nila ang kanilang sariling likhang Dao at hindi ang Dao ng langit. Ang langit at lupa ay hindi makatao. Ang pagkukultibo ay tungkol sa pagharap sa langit, ngunit kung ang isang cultivador ay walang puso, hindi rin sila makatao. Gamit ang isang hindi makataong puso upang linangin ang hindi makataong Dao ng langit, paano yun maituturing na laban sa langit? Iyon ay pagsunod lamang sa kalooban ng langit. Simula pa noong sinaunang panahon, ang mga sumusunod sa kalooban ng kalangitan ay pinapabore ng kalangitan, ngunit sa katotohanan, sila ay mga insekto lamang. Ang aking Dao ay hindi sumusunod sa kalooban ng kalangitan, sinusunod ko ang aking puso upang labanan ang kalangitan. Hindi ko hinahanap ang pagiging immortal, hinahanap ko ang mawala ang aking kalagayan bilang isang insekto. Iyon ang ibig sabihin ng maghimagsik. Ininom ni Wang Lin ang lahat ng alak sa bote ng isang dahan daw ang lunok at saka ito itinapon. Ang bote ay nabasag ng tumama sa lupa, pagkatapos ay hinaplos ni Wang Lin ang kanyang noo at tumigilid. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay dahan-daang nawala. Dahan-daang nawala ang liwanag ng buwan at unti-unting sumikat ang araw habang dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Gabing iyon, siya'y lasing. Lasing siya sa alak at damdamin. Nang magising siya, lahat ng nangyari noong nakaraang gabi ay inilibing sa kanyang puso at isiniliw sa isang lugar na hindi matutuklasan. 3 araw ang lumipas ng mabilis. Sa mga araw na iyon, hindi nag-aral ng kulto si Wang Lin. Sa halip, siya'y aalis sa Mo Mansion tuwing umaga at maghihintay sa tabi ng ilog para sa maikling sandali kung kailan dadaan ang musika ng gitara. Ang malungkot na musika ng gitara ay damaloy sa kanyang isipan, tumchuan sa mga nakatagong alaala at pumasok ng malalim sa kanyang puso. Habang nakikinig sa musika ng gitara at iniinom ang alak na dinala ng mga sergeant, lubos na naabsorb si Wang Lin sa sandaling iyon at nakatagpo ng ilang kaliwanagan. Hindi alam ng babae sa bangka na may isang tao na seryosong nakikinig sa kanyang musika ng gitara sa mga 3 araw na iyon. Alam lamang niya na sa tuwing dadaan siya sa lugar na iyon, ang kalungkutan sa kanyang puso ay lalago, at ang kalungkutang iyon ay pumasok sa kanyang mga kamay at lumabas sa kanyang musika. Sa loob ng 3 araw na iyon, si Wang Lin ay tahimik. Iniiwasan niya ang mga alitan at pagpatay. Nakalimutan niya ang panganib na dulot ni True Senador, nakalimutan ang kanyang kasunduan kay Mo Lihai, at nakalimutan ang kanyang sariling pagnanais na makarating sa ascendant stage. Kasama ng musika ng gitara at alak, nakaranas siya ng isang maikling paglilinis ng kanyang puso. Hindi niya sinubukang makita kung anong itsura ang babae. Ang kanyang itsura at ang musika ng gitara ay sapat na. Kung hindi dahil kay Mo Lihai na inayos na ang usapin para kay Wang Lin na makapasok sa home prison, patuloy sana siyang uupo doon at lilinisin ang kanyang puso. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon, marahil hanggang masira ang mga string ng gitara at hindi na maglabas ng musika. Pinag-iwalay ni Wang Lin ang sarili mula sa musika ng gitara. Tumayo siya at pinanood ang bangka na dahan-daang umaalis. Sa sandaling iyon, ang babae sa bangka ay biglang lumingon upang tingnan ang gilid ng ilog. Bagaman madilim pa rin ang lahat sa harapan niya, ang itsura ng lalaking umaalis ay lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kalmadong tinig ang nagmula sa tabi ng babae. Ming Zuan, anong tinitingnan mo? Biglang tumigil ang musika ng gitara.
Lumiko ang babae at yumuko. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay na parang jade ay lumutang sa ibabaw ng mga string ng gitara at bahagyang nanginginig. Para sa kanya, ang tinig na iyon ay kumakatawan sa kalangitan at isang hindi matatakasan na tadhana. Masyadong malungkot ang musika ng gitara mo, kaya't nais ng mga bisita na baguhin mo. Bagaman kalmado ang tinig, ito'y binanggit sa paraang hindi siya makatatanggi. Nag-isip ang babae at nagsimulang magtunog ng gitara. Biglang nagbago ang musika ng gitara at naging isang tunog ng pagmarch ng tagsibol, at isang masiglang tunog ang pumuno sa bangka at ilog. Magaling! Sa hinaharap, magpatugtog ka ng ganito. Ang tinig mula kanina ay muling narinig. Ang masiglang musika ng gitara ay kumalat, at bagaman ang musika ay masaya, kung nakikinig ng mabuti, malalaman ng isa na hindi ito tunay na masaya kundi isang tahimik na pagiyak. Ang pagiyak na ito ay puno ng kalungkutan at sakit. Ang pinakamagandang paglalarawan dito ay isang pilit na ngiti. Ang musika ay dahan-daang pumuno sa bangka at tumugma sa tunog ng tawanan, ngunit hindi ito kailanman naging bahagi ng tawanan. May isang matinding kapitan na nakatago sa likod ng pilit na ngiti na iyon. Ang kapaitang iyon ay mahusay na itinago ng musika ng gitara, at alam ni Minzua na walang iba kundi siya ang makakaunawa. Habang ang bangka ay dahan-daang umuusad, ganoon din ang musika, na nag-iiwan ng mga ripples mula sa bangka. Ang mga ripples ay dahan-daang kumalat sa magkabilang panig ng ilog. Kabanata 572. Celestial Slaughter Art, Part 1. Ang masayang musika na may malalim na kalungkutan ay pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Ito ay nagdulot sa kanya ng isang sandaling paghinto, ngunit hindi siya lumingon at nagpatuloy sa paglakad. Hindi pa kalagitnaan ng gabi, ngunit ang buong buwan ay nakabitin sa langit at ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa Sky Demon City na parang isang manipis na telang seda. Dalawang mga anino ang lumitaw sa labas ng Mo Mansion at agad na naglaho sa isang usok. Sila ay dumaan patungo sa Hong Prison. Mabilis silang lumipad sa ibabaw ng iba't ibang mga gusali at kalye ng Hong City at hindi nagtagal ay nakarating sa labas ng Hong Prison. Mula sa malayo, ang kalooban ng pagpatay at galit sa lugar na ito ay labis. Parang isang demonyong apoy na sumasabog sa langit ng gabi. Ang dalawang anino mula sa Mo Mansion ay nagpakita sa labas ng Hong Prison. Sila ay sina Mo Lihai at Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang dalawa, ang malaking itim na bakal na pinto sa harap nila ay biglang nagbukas ng kaunti. Isang matandang lalaki na may pangit na hitsura ay lumabas mula sa gap. Tumingin siya sa kanilang dalawa at walang salitang nagtaas ng kamay bago pumasok muli. Ang mga mata ni Wang Lin ay bahagyang kumurap. Ang pangit na matandang lalaki ay may parehong antas ng kultibasyon tulad ni Mo Lihai. Pareho silang nasa tuktok na huling yugto ng Soul Transformation. Si Mo Lihai ay lumapit at mabilis na dumaan sa butas. Sinundan siya ni Wang Lin na parang walang alala. Ininspeksyon ng pangit na matandang lalaki si Wang Lin at tinanong, ito ba ang taong pinag-usapan ni brother mo? Tumango si Mo Lihai at nagsabi, siya nga. Ang natitira ay nakasalalay kay Brother Shu. Tumango ang lalaking nagngangalang Shu at nagsabi, maaari na kayong umalis, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Dumaan si Mo Lihai kay Wang Lin at bamulong, Brother Wang, mag-ingat ka. Naway magtagumpay ang iyong kultibasyon. Pagkatapos nito, isang hakbang at nawala siya. Tumingin si Shu kay Wang Lin at nagtanong, anong pangalan mo? Wang Lin. Malumanay na tugon ni Wang Lin. Hindi na nagsalita si Shu. Lumiko siya at pumasok sa Hong Prison. Sinundan siya ni Wang Lin, at ang mga hakbang niya ay matatag. Habang lumalalim sila sa bilangguan, lalong tumindi ang kalooban ng pagpatay. Mukhang nag-e-enjoy ang matandang lalaki sa atmosferang iyon. Palihim niyang tinitingnan si Wang Lin at nagulat nang makita niyang kalmado si Wang Lin. Napaisip siya na kung handang magbigay ni Mo Lihai ng ganitong halaga, mayroong espesyal na katangian si Wang Lin. Ang Hong Prison ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang bahagi sa ibabaw ng lupa ay para lamang sa palabas, at may isa pang bahagi sa ilalim ng lupa. Mabilis kumilos si Shu at direktang tinungo nila ang ilalim ng lupa. Pumunta sila sa isang madilim na hagdanan. May mga apoy ng mga multo sa gilid ng dingding. Ang pagkislap ng apoy ay nagbigay ng mas nakakatakot na pakiramdam sa lugar. Noong una silang tumapak sa hagdan, tahimik, ngunit habang bumababa sila, naririnig ang mga sigawan at ang galit na mga ugong mula sa kailaliman. Ang mga tinig ay puno ng kalooban ng pagpatay at galit. Kumpara sa nakikita sa ibabaw, ito ay higit sa 10 beses na mas malakas. Bumangon si Shu at tahimik niyang sinuri si Wang Lin. Alam niyang halos sapat na ang aura mula sa bilangguan upang mag-condense sa solidong form. Kahit ang mga general ng demonyo na may katulad na kultibasyon sa kanya ay makaramdam ng discomfort maliban na lamang kung sila ay tulad niya, na matagal nang nakatira dito. Nasanay na siya sa aura mula sa pagkultibo dito ng matagal. Habang patuloy niyang tinitingnan, lalong naging amazed si Shu.
Ang hitsura ni Wang Lin ay parang normal pa rin at mula sa kanyang pagmamasid, hindi ito nagpapakita ng pagpapanggap. Mukhang kayang sumanib ni Wang Lin sa kapaligiran. Pagkatapos ng pagsusuri kay Wang Lin, tumigil si Shu sa mga plano. Naunawaan niya na kung pinili ni Wang Lin na mag-cultivate dito, tiyak ay may kakaibang katangian si Wang Lin. Kung maghuhusga pa siya, baka hindi na ito tamang gawin. Mahabang hagdanan ito. Matapos ang ilang sandali, nakarating din sila sa dulo. Sa dulo ay may nakakatakot na lugar. Parang isang malaking kulungan na nahati-hati sa libu-libong mga selda. Ang mga sigawan at ang mga ugong ng galit ay umabot sa buong lugar. Ang tunog na ito ay napakalakas. Kung isang ordinaryong tao, tiyak na magugulo ang kanilang mga tainga dahil sa ingay. Sanay na si Shu sa lahat ng ito. Sinabi niyang may malungkot na tono, tahimik kayong lahat. Matapos niyang sabihin ito, ang lahat ng tunog mula sa mga selda ay tumigil, at isang mabigat na aura ang nagsimulang mag-ipon. May isang itim na bahay sa pasukan ng blokeng ito ng mga selda. Nakatayo sa labas ng bahay, muli niyang tinignan si Wang Lin. Nagbigay siya ng isang ngiti, ngunit ang ngiting iyon ay nagbaga ng kanyang hitsura. Brother Wang, ito ang bahagi na ako ang namamahala. Pinili ko silang lahat at sila ay ipapapatay lahat bago mag-Enero, kaya maaari mong kultibahin ng maayos. Kahit patayin mo silang lahat, walang magiging problema. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at agad niyang natuklasan na maraming lugar ang may mga limitasyong nagbabantay. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at sinabi, maraming salamat. Ang lalaking tinatawag na Shu ay tumawa ng pag-ulong at sinabi, walang anuman. Kung may nais kang pasalamatan, pasalamatan mo si Mo Lihai. Ibinigay niya sa akin ang unang 3 antas ng 10 collapse fist in 10 para maipapasok kita. Nagbigay siya ng isang makahulugang tingin kay Wang Lin bago pumasok sa itim na bahay. Ang unang 3 antas ng 10 collapse fist in 10, talagang marami ang inalay ni Mo Lihai para makapasok ako dito, nagmuni-muni si Wang Lin saglit bago pumasok sa malaking kulungan na ito. Ang lugar na ito ay parang isang grid na may mga hanay ng mga selda na maayos na nakaayos. Nang pumasok si Wang Lin, ang pag-aalipusta mula kanina ay muling sumabog, at ang mga sigaw at ang mga umuungol ay muling nagsimula. Ang mga sigaw at ang mga umuungol ay kumalat na parang mga soundwave spell. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang dumadaan siya sa mga hanay ng mga selda. Ang hindi mabilang na mga itim na kamay ay nag-abot mula sa mga rehas na parang nais siyang hawakan. Kasabay nito, ang mga halakhak ay umabot mula sa mga selda. Saan galing ang bagong ito? Halika at hayaan mong hawakan kita. Mahigit 10 taon na mula nang makita ko ang balat na kasing delikado nito. Eksaktong katulad ka ng puto na pinatay ko dati. Dayuhan, noon mahal na mahal ko kayong patayin, mga dayuhan. Pares-pares na mga mata na pula ang kulay ang tumitig kay Wang Lin mula sa likod ng mga rehas. Iba-ibang emosyon at kagustuhan ang makikita sa mga mata nilang iyon. Malupit na tiningnan ni Wang Lin ang mga taong ito. Hindi siguro sila ganito kalupit noon, nagbago sila dahil sa sobrang tagal nilang dito. Kung ang puso ng isang tao ay hindi matatag, matutunaw sila sa galit at galit dito. Hindi lahat ng mga preso ay sumisigaw. May ilan na tahimik na nakaupo sa kanilang mga kulungan. Bagong Solta, halika dito. Isang itim na lalaki mula sa isang selda na katabi ni Wang Lin ang nag-abot ng parehong kamay patungo kay Wang Lin. Nang makita niyang lumingon si Wang Lin patungo sa kanya, tumuwad siya at dumura direkta kay Wang Lin. Si Wang Lin ay umatras at iniiwasan ang madungis na laway na iyon. Tumawa ang itim na lalaki ng malakas. Ang mga mata nito ay puno ng panlilibak. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral pa rin, pagkatapos ay tiningnan niya ang lalaki at ngumiti. Nais sana niyang magpatuloy pero huminto siya. Ang ganap na itim na lalaki ay nakita ang ngiti ni Wang Lin at hindi napigil ang manginig. Sa isang dahilan, nang makita niya ang ngiting iyon, nakaramdam siya ng labis na takot, at ang panlilibak sa kanyang mga mata ay pansamantalang tumigil. Gayunpaman, agad itong pinalitan ng kasamaan. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa isang lugar kung saan maaabot siya at tahimik na sinabi, halika. Nagulat ang lalaki. Hindi niya naiwasang umatras ng ilang hakbang at ipinakita ang isang malungkot na ekspresyon. Muling sinabi ni Wang Lin, halika. Sa puntong iyon, ang mga sigaw at ang mga umuungol ay naging mas malakas. Dahil sa mga sigaw ng mga preso sa paligid, pinigan ng itim na tao ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang kamay ay nagforma ng isang pangil at inabot si Wang Lin sa pamamagitan ng mga rehas ng selda. Sa sandaling naabot ng kamay ng tao, ang kanang kamay ni Wang Lin ay naging isang espada at itinuro sa palad ng taong iyon. Kasabay nito, isang hibla ng slaughter energy ang pumasok sa katawan ng tao. Ang katawan ng preso ay nayanig at umatras ng ilang hakbang. Ang buong katawan nito ay kumilos, damaloy ang itim na dugo mula sa kanyang mga butas, at ang kanyang mukha ay dumistorted na parang siya ay nagdurusa ng matinding sakit. Sa sandaling ito, ang mga sigaw mula sa mga preso sa paligid ay naging mas matindi.
Ngunit isang segundo matapos, isang malungkot at matinis na sigaw ang umabot mula sa taong iyon. Ang sigaw na iyon ay parang isang matalim na espada na tumchuan sa lahat ng sigaw at ganap na pinatahimik ang lahat. Sa sandaling ito, lahat ng malalapit na tao ay tumigil sa pagsisigaw. Ang malungkot na sigaw ay hindi tumigil at patuloy. Ang sigaw na iyon ay puno ng matinding takot, at tiningnan ni Wang Lin ito ng walang malasakit. Ang lalaki sa loob ng selda ay may payat na katawan, at unti-unti itong naglaho at naging isang mamiya. Ang mamiyang ito ay may bibig na nakabukas at puno ng kulay abunggas. Ang kulay abunggas ay bumalik sa kamay ni Wang Lin. Mas makapal na ito kumpara sa dati. Isa pa rin, nakakulot ang noo ni Wang Lin. Patuloy na pinagmamasdan ni Wang Lin. Nang pumasok ang slaughter energy sa taong ito, agad itong nagsimulang sumipsip ng buhay nito. Kasama na dito ang kaluluwa, dugo, laman, at lahat ng kanyang asensya. Ang paggamit ng slaughter energy upang pumatay ng isang tao ay makapagpapalusog lamang dito. Kung nais kong maghati pa ito, kulang pa ako ng isang bagay, kulang ng konting kaliwanagan, nagmuni-muni saglit si Wang Lin bago tiningnan ang mamiyang katawan. Ang antas ng pagninasa ng taong ito ay hindi mataas, at dahil sa mga limitasyon sa kanyang katawan, hindi niya kayang ipakita ang buong lakas. Hindi lamang siya ang ganito, halos lahat ng mga preso sa bilangguan ay pareho. Ang malungkot na hiyaw ay tumigil sa pagkamatay ng taong ito, at ang bilangguan ay naging lubhang tahimik. Gayunpaman, ang katahimikan na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nagsimula ang sigawan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas sumabog. Naglakad si Wang Lin patungo sa susunod na selda. Ang taong nasa loob ng selda ay nagpakita ng isang ngiti na puno ng pagkauhaw sa dugo kay Wang Lin. Nilaplap niya ang kanyang labi habang umatras siya mula kay Wang Lin at sinabi, "Batang lalaki, nagmumuni ka, tama. Pabor naman, patayin mo ang taong nasa kabila ko, tapos makikipagtulungan ako ng buong buo sa iyo." "Paano na?" Ang taong nakakulong sa selda sa tapat niya ay isang matipuno at malakas na lalaki. Ang lalaki mula sa kabilang kulungan ay tumitig sa kanya at sumigaw, "Nabababuyan na ako sa hitsura mo. Batang lalaki, kung papatayin mo siya, makikipagtulungan ako ng buo sa iyo. Matagal na akong nakakulong sa malas na lugar na to. Mas maaga akong mamatay, mas maaga akong muling maisilang." Hindi nagsalita si Wang Lin habang itinuturo niya ang dalawa. Dalawang pulang tuldok ang lumitaw sa kanilang mga noo at nagsimulang kumalat. Pareho silang tumamba sa lupa, ngunit may kaunting pagkalma sa kanilang mga mata. Mula nang pumasok siya rito, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang bahid ng amoy ng kamatayan kasabay ng galit. Noong una, inisip niya na ang amoy ng kamatayan ay dulot ng sobrang dami ng mga namatay dito, ngunit matapos magtagal, napansin ni Wang Lin na ang amoy ng kamatayan ay nagmumula sa mga preso. Lahat sila ay nagnanais ng kamatayan. Ngunit marami sa kanila ang walang lakas ng loob na patayin ang kanilang sarili. Nang tumamba ang dalawa, maingat na tiningnan ni Wang Lin ang kanilang mga katawan. Hindi niya ginamit ang enerhiya ng pagpatay para patayin ang dalawa, kaya't nanatiling buo ang kanilang mga katawan. Ngunit isang kakaibang aura ang nawala mula sa kanilang mga katawan. Nagmulat ang mga mata ni Wang Lin, dahil pakiramdam niya ay may nahawakan siyang isang bagay, ngunit nang mag-isip siya ng mabuti, naguguluhan pa rin siya. Celestial Slaughter Art, pinipino ang buhay ng isang tao upang maging isang seal. Inalagaan at pinag-isipan ko na ang spell na ito ng maraming beses, palagi kong nararamdaman na ako ay may nakuha na kaliwanagan, ngunit minsan, parang malabo. Inabot ni Wang Lin ang katawan ng matipunong lalaki at hinawakan ito. Lumuhad si Wang Lin at tinutok ang kanyang daliri sa butas sa pagitan ng mga kilay ng lalaking iyon at maingat na inobserbahan ito. Pumapait ang mga kilay ni Wang Lin. Bumantong hininga siya habang tumayo at naglakad papunta sa susunod na selda. Habang sumusunod sa mga yapik ni Wang Lin, isa-isa ang mga bilanggo na namatay. Bawat beses na pumatay siya ng isang tao, maingat niyang tinitingnan ang katawan at inaaral ito ng matagal. Pagkatapos ng 5 araw, mahigit kalahati ng mga bilanggo dito ang namatay. Isang makapal na aura ng kamatayan ang pumuno sa lugar at hindi nawala ng matagal. Pinagmasdan ni Wang Lin ang libu-libong katawan at unti-unting nakaramdam ng isang hint ng kaliwanagan. Ngunit tila may isang ulap na nakaharang sa pagitan niya at ng kaliwanagan na iyon. Hindi niya ito makita ng malinaw o mahawakan. Ano ang kulang ko? Nag-isip si Wang Lin. Dahil hindi ka pa nakakapatay ng sapat. Hindi sapat ang iyong pagnanasa na pumatay. Dahan-daang lumabas ang lalaking nagngangalang Shu mula sa kanyang itim na bahay. Mayroong kakaibang tingin sa kanyang mata patungkol kay Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang lalaking nagngangalang Shu at hindi nagsalita. Dahan-daang sinabi ng lalaking si Shu, "Bagaman hindi ko alam ang mga detalye, ang spell na iyong tinutuklasan ay may kinalaman sa pagpatay, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ensayo dito. Ngunit pinili mo pa rin ang maling lugar, dahil ang pagpatay dito ay hindi makakalikha ng sapat na masidhing kalooban ng pagpatay upang magbigay ng slaughter aura.
Bagaman nakita ko nang pumatay ka ng marami sa 5 araw na ito, karamihan ng oras mo ay ginugol sa pagsusuri. Minsan, walang research na kayang makipagsabayan sa paglusong lang sa pagpatay, sa pagdama ng kaligayahan ng pagpatay, at sa pagkakaroon ng puso ng pumatay. Palm 8 ang mga mata ni Wang Lin. Nag-e-ensayo ako ng demon slaughter daw. Tumingin si Shu kay Wang Lin at sinabi, mayroong 10 na warden sa Hong Prison, at ako lamang ang nag-e-ensayo ng demon slaughter daw. Ginagamit ko ang pagpatay upang linangin ang aking puso at maging isang demonyo. Maingat mong obserbahan ang aking puso ng pagpatay. Pagkatapos magsalita ng lalaking si Shu, ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig. Wala ni isang pahiwatig ng kalooban ng pagpatay na nagmula sa kanyang katawan, ngunit naramdaman ni Wang Lin na siya ay biglang nagbago. Bagaman walang kalooban ng pagpatay, naramdaman ni Wang Lin na ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay tumuyo. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay hindi maiwasang gumalaw, at isang matinding pakiramdam ng panganib ang pumasok sa kanyang puso. Pagkatapos ay lumitaw ang isang hindi kilalang aura mula sa taong ito. Bagaman hindi kumakalat ang aura na ito ay labis na nakakatakot. Dahan-daang sinabi ng lalaking si Shu, ang isang tabing na espada ay matalim at maaaring magdulot ng kalooban ng pagpatay, ngunit kulang ito sa tamang pundasyon kumpara sa isang hindi tabing na espada. Ang tunay na puso ng pagpatay ay isang hindi tabing na espada. Kung talagang nais mong mag-ensayo ng pagpatay, maaari kitang dalhin sa isang lugar kung saan dapat mong maranasan ang tunay na pagpatay. Tumingin si Wang Lin sa tao at sinabi, kondisyon. Nagpakita ng kaunting paghanga ang lalaking si Shu at sinabi, tulungan mo akong patayin ang Demon General na si Xie Xiao. Huwag mo akong tanungin kung bakit. Sa aking puso ng pagpatay, pantay kami, ngunit sigurado akong kaya ko siyang patayin ng lihim. Gayunpaman, ako'y may mga limitasyon at hindi makakalabas sa home prison na ito, at hindi siya papasok dito sa buong buhay niya. Kaya't kung tutulungan mo akong patayin siya, tutulungan kita sa iyong pag-e-ensayo ng iyong slaughter spell. Ngunit mayroon pa akong isang kondisyon, kailangan mong patayin siya gamit ang slaughter spell. Hayaan mong mamatay siya sa landas ng pagpatay. Nagpakita ng puot ang mga mata ng lalaking si Shu. Kung talagang matatapos ko ang aking pag-e-ensayo sa pagpatay, matatanggap ko ang iyong kondisyon. Sabi ni Wang Lin, nang mahinahon. Nilayo niyang hindi sabihin ang lahat. Sumunod ka sa akin. Nagpakita ng nakakatakot na ngiti ang lalaking si Shu at umikot. Ang mga bilangguan ng Hong Prison ay isang harapan lamang. Ang tunay na papel ng 4 na bilangguan sa Sky Demon City ay magbigay ng kalooban ng pagpatay para sa espada ng Demon Emperor. Kaya ang ilalim ng bilangguan ang lugar na kailangan mong puntahan. Diyan mo lamang tunay na mauunawaan ang puso ng pagpatay. Sinundan ni Wang Lin ang lalaking si Shu at iniwan ang lugar na ito bago bumaba sa isa pang flight ng mga hagdan. Ang mga hagdan ay tila walang katapusan. Dumaan sila sa maraming bilanggo, ngunit hindi tumigil si Shu at dire-diretsyong pinadaan ang lahat. Matapos ang isang mahabang panahon, habang patuloy na bumababa si Wang Lin, isang matinding amoy ng dugo ang lumitaw. Ang kalooban ng pagpatay dito ay 10 beses, 100 beses, 1,000 beses na mas malakas kaysa sa itaas. Ang daanan bago ang mga hagdan ay hindi na madilim kundi may liwanag na kulay dugo na nagbigay liwanag dito. Dahan-daang sinabi ni Shu, nilabag ko ang mga alituntunin sa pagdadala sa iyo dito, kaya't hindi mo dapat sabihin ito sa iba, kahit kay Mo Lihai. Ang palasyong ito ay nilikha ng Demon Emperor, at ito ay nakapag-ipon ng sapat na kalooban ng pagpatay upang makaapekto sa puso ng isa. Huwag itong labanan at tanggapin mo ito ng buo, damhin mo ang kalooban ng pagpatay. Nag-isip si Wang Lin sandali. Pagkatapos tiningnan ng lalaking si Shu, naramdaman niya ang malakas na kalooban ng pagpatay na nagmumula sa ibaba. Ang kalooban ng pagpatay doon ay napakabagsik at makakatulong sa kanyang celestial slaughter art. Hindi pa siya lumalapit at ang mga hibla ng slaughter energy sa kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. May kaunting panginginig mula rito. Hindi ito panginginig mula sa takot kundi ang pagnanais na pumatay. Nararamdaman ang pagbabago sa slaughter energy, pumasok si Wang Lin sa liwanag na kulay dugo at naglakad pababa sa mga hagdan. Kabanata 573. Celestial Slaughter Art, Part 2. Ang pagiging tuso ni Wang Lin ay higit pa sa karaniwan. Naniniwala lamang siya ng 20% sa sinabi ng lalaking nagngangalang Shu. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinili na pumasok ay dahil sa panginginig na nagmumula sa slaughter energy. Upang maapektuhan ang slaughter energy, tiyak na makakatulong sa akin ang lugar na ito para ma-master ang celestial slaughter art. Hindi lumingon si Wang Lin at nawala sa kalaliman ng bilangguan. May mga bagay sa mundong ito na nangangailangan ng pagpili. May mga bagay na mawawala, ngunit ito ang kailangan kong gawin. Sinundan ni Wang Lin ang hagdang-hagdang ito, at pagkatapos ng isang insenso ng oras, ang dugo ng liwanag sa kanyang harapan ay lalong lumakas. Sa ilalim ng hagdang-hagdang iyon, isang mundong kulay scarlet.
Malaki ang lugar na ito, at ang makapal na layer ng mga marka ng dugo sa lupa ay nakakagulat. Nang tiningnan niya ang paligid, hindi niya makita ang mga hangganan ng lugar na ito. Malamang ito ay isang independenteng espasyo at nasa ilalim mismo ng Sky Demon City. Sa mundong ito, maraming mga pool ng dugo sa lupa. Maraming tao ang naruroon sa bawat pool ng dugo, at nakapikit ang kanilang mga mata habang nag-eensayo sila sa loob ng mga pool ng dugo. Ang mga pangit na sugat sa kanilang mga katawan ay gumagalaw sa kakaibang paraan. Nang pumasok si Wang Lin sa lugar na ito, ang 5 hibla ng slaughter energy ay lumabas. Pumulibot sila sa kanya at tila naglalabas ng mga pagsabog ng kasiyahan. Malalim na huminga si Wang Lin at pumasok sa bibig niya ang amoy ng dugo, na nagdulot ng kalooban ng pagpatay na pumuno sa kanyang katawan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang gumagalaw siya at dumating sa tabi ng isang pool ng dugo. Nag-atubili siya sandali bago umupo sa lotus position sa loob ng pool ng dugo. Habang ang kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog sa pool ng dugo, malakas na kalooban ng pagpatay ang pumasok sa kanyang katawan at kumalat sa kanyang buong katawan. Tuwing humihinga siya, lalakas ang kalooban ng pagpatay sa kanyang katawan. Tuwing nag-eensayo siya, mas maraming kalooban ng pagpatay ang pumapasok mula sa pool ng dugo. Unti-unti, ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula, at ang 5 hibla ng slaughter energy ay umungol ng mas malakas kaysa dati. Lumalakas ang kalooban ng pagpatay sa kanyang puso. Noong una, ginamit niya ang celestial spiritual energy upang labanan ito, ngunit pagkatapos mag-isip ng sandali, pinili niyang itigil ito. Pagkatapos iselyo ang kanyang isip, hinayaan niyang maghari ang kalooban ng pagpatay sa kanyang katawan. Matapos ang hindi tiyak na tagal ng oras, nagbukas ng mga mata ang lahat ng mga tao sa mga pool ng dugo, at hindi maipaliwanag na kalooban ng pagpatay ang sumabog mula sa kanilang mga mata. Ang pagsabog ng kalooban ng pagpatay ay agad na pumulibot sa buong mundong kulay scarlet. Ang mga tao ay lumipad palabas mula sa mga pool ng dugo, at ang mga sigaw at ang mga hiyaw ng pagpatay ay pumuno sa lugar. Lahat ng mga tao ay may mga mata na puno ng dugo. Pumatay! 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 Kasunod ng mga hiyaw, ang bawat isa sa mga taong lumipad palabas ay agad na nagsimulang umatake sa taong malapit sa kanila. Ang kanilang mga atake ay puno ng kalooban ng pagpatay. Maraming tao sa mga pool ng dugo. Ikinalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at natagpuan ng halos 1,000 katao. Sa sandaling iyon, nagsimula ang matinding pagpatay, at ang kalooban ng pagpatay dito ay napakabagsik. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng dugo. Sa sandaling iyon, nakalok na ang kanyang isip. Ang buong katawan niya ay hindi na nasa kanyang kontrol at nababalot ng kalooban ng pagpatay. Bigla siyang lumipad palabas mula sa pool ng dugo at naglabas ng isang malakas na hiyaw. Tumulak siya patungo sa mga taong nagpapasakop sa isa't isa na parang isang dugong buhawi. Nagsimula na ang landas ng pagpatay. Nawala na ang malay ni Wang Lin at siya ay ganap na nalunod sa pagpatay. Bawat atake ay para pumatay. Ang Finger of Death, Demonic Finger, at iba't ibang mga yaman ay patuloy na ginagamit. Bawat lugar na pinagdadaanan niya, ang mga tao ay mamamatay sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Wang Lin ay ganap na pula. Sa mga sandaling ito, ang tanging nasa kanyang isipan ay ang pumatay. Dito, kung hindi siya papatay ng iba, papatayin siya ng iba. Ang lugar na ito ay isang larangan ng digmaan ng pagpatay. Ang buong katawan ni Wang Lin ay nabahira ng dugo. Tila hindi siya napapagod habang pinapalakas ang bawat kaaway na makita niya. Hindi siya nag-atubili na gumamit ng mga spells na magdudulot ng mutual destruction. Ang bawat tao na napatay ay hindi tunay na namatay. Sila ay naapektuhan ng formation dito at muling nabuhay sa mga pool ng dugo. Ang mga tao dito ay hindi na maaaring ituring na mga tao, mas tila sila ay mga kasangkapan para magbigay ng slaughter energy. Ang slaughter energy na nalikha mula sa kanilang pagpatay ay aabsorbo ng kalangitan at mawawalan ng walang bakas. Nagpatuloy ang slaughter ng matagal bago ito tuluyang natapos. Ang mga taong ito ay may malupit na killing auras, at ang kanilang mga mata ay ganap na puno ng dugo. Wala nang dahilan sa kanilang mga katawan. May higit sa 100 na tao na natira, kasama si Wang Lin. Tahimik na natapos ang slaughter. Ang mga taong ito ay may matinding killing aura sa paligid nila, na nagmanifest bilang isang blood mist na 3 talampakan ng lapad. Hindi nila tiningnan ng isa't isa habang nagsisilagusan at naghahanap ng kanilang sariling blood pool. Ang mga bagong buhay na tao ay agad na nagkalat, binibigyan ng mga ito ng blood pool upang kanilang mag-isa. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng dugo habang dinala niya ang kanyang blood mist na 3 talampakan ng lapad patungo sa isang blood pool. Ang higit sa 100 ng tao sa loob ng pool ay tumayo at mabilis na umalis. May bahid ng paghanga sa kanilang mga mata na puno ng dugo. Umakyat si Wang Lin mag-isa sa blood pool at ipinikit ang mga mata. Matapos ang isang mahabang panahon, muling binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kulay dugong sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala at napalitan ng kailanawan.
Naniniwala akong ang killing heart na binanggit ng lalaking nagngangalang Shu ay ang puso ng pagpatay. Tanging ang pagkakaroon ng puso ng pagpatay ang makakatulong sa akin na magtagumpay sa pagsasala ng slaughter energy. Kung wala akong puso ng pagpatay, magiging mahirap para sa akin ang pagsala ng slaughter energy. Ang mga tagumpay ko dati ay maaari lamang ituring na mga pagkakataon. Huminga ng malalim si Wang Lin at ipinikit muli ang mga mata upang maglunod sa dugo at magsimulang unawain ang puso ng pagpatay. Matapos ang isang mahabang panahon, muling nagsimula ang slaughter sa mundong ito ng kulay scarlet. Lahat ay lumipad sa ere at muling nagpatuloy ang pagpatay. Ang ganitong uri ng slaughter ay magaganap ng ilang beses bawat araw. Sa mga slaughter na ito, maraming tao ang mamamatay, at ang ilang tao ay magkakaroon ng blood mist na magiging mas malakas at mas malakas. Mabilis na lumipas ang isang araw, at nagkaroon ng kabuuang 4 na slaughter sa araw na iyon. Tumagal si Wang Lin hanggang sa dulo, ngunit ang blood mist sa kanyang paligid ay tanging ilang dosenang talampakan ng lapad. Kumpara sa iba, marami ito, ngunit may isang lalaking may itim na buhok na may blood mist na higit sa 100 talampakan ng lapad. Lumulutang siya sa hangin na parang isang hari. Pagkatapos ng huling slaughter, biglang itinaas ng batang lalaking parang hari ang kanyang ulo at naglabas ng isang hiyaw. Ang blood mist sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang mag-ikot. Sa sandaling iyon, isang sinag ng kidlat ang biglang dumaan sa kalangitan. Isang pilak na dragon ang biglang lumitaw. Tinutok nito ang malamlam na mata sa lahat ng nasa ibaba, at pagkatapos ay sumuso ng malakas. Dahil dito, ang blood mist sa paligid ng bawat isa ay umalis sa kanilang mga katawan at sinuso ng pilak na dragon. Naglabas ng hiyaw ang batang lalaking parang hari at tumulak diretso sa pilak na dragon. Ngunit, nang lumipad siya ng 1,000 talampakan, umiikot ang pilak na dragon. Sa isang sulyap mula sa dragon, bumuo ang katawan ng batang lalaki. Ang blood mist ng batang lalaki ay sinuso ng pilak na dragon, at pagkatapos ay nawala ang pilak na dragon. Kabanata 574. Celestial Slaughter Art Part 3. Sa sandaling ang pilak na dragon ay nawala, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kailanawan. Naunawaan niya na ang pilak na dragon ay marahil ang espada ng demonyo na binanggit ng lalaking si Shu. Ang enerhiya ng pagpatay na nilikha dito ay marahil ang pagkain para sa espada ng demonyong ito. Tungkol naman sa kabataang may itim na buhok, bagaman siya ay namatay, siya ay muling nabuhay sa isang pool ng dugo. Ang lahat ng mistang dugo sa paligid niya ay nawala, at kailangan niyang magsimula muli. Matapos ang isang araw ng pagpatay, ang lugar na ito ay naging tahimik. Si Wang Lin ay nakaupo sa pool ng dugo at pinag-aaralan ang puso ng pagpatay. Noong natutunan ko ang Celestial Slaughter Art, sinabi ng taong iyon na dahil ako ay nagninilay ng buhay at kamatayan, kaya kong pag-aralan ang spell na ito. Ngayon ko lang nauunawaan. Ang mga hibla ng kagustuhang pumatay ay pumasok sa katawan ni Wang Lin mula sa pool ng dugo. Ngunit may ilang mga hindi pa malinaw na detalye. Ang relasyon ng Celestial Slaughter Art at ng domain ng buhay at kamatayan. Iniisip ni Wang Lin. Lumipas ang isang gabi, at sa ikalawang araw, muling nagsimula ang pagpatay. Si Wang Lin ay lubos na nalubog sa pagpatay dito. Wala siyang ideya kung gaano karaming oras na ang lumipas habang ang kagustuhan niyang pumatay sa paligid niya ay patuloy na tumitindi. Ang walang katapusang pagpatay at walang katapusang pagsipsip ng kagustuhan ng pagpatay ay pinayagan ng katawan ni Wang Lin na dahan-daang maunawaan ang puso ng pagpatay. Noong unang dumating si Wang Lin dito, may mahigit sa 100 tao na natitira matapos ang bawat pagpatay, ngunit ngayon ay madali na niyang mapapatay ang isang tao gamit lamang ang isang daliri. Ang kanyang mga mata na puno ng dugo ay sumulyap sa paligid, at may mas mababa sa 50 tao na natitira. Ang mga 50 tao ay hindi na nagpatuloy sa pagpatayan ngunit naghiwalay at naghanap ng kanilang sariling mga pool ng dugo upang mag-ensayo. Matapos ang isang araw ng pagpatay, ang mistang dugo sa paligid ni Wang Lin ay naging 50 talampakan ng lapad. Isang hindi tiyak na oras na naman ang lumipas. Muling nagsimula ang isa pang pagpatay. Pagkatapos nitong matapos, umungol si Wang Lin. May mas mababa sa 20 tao na natira sa kalangitan. Ang mistang dugo sa paligid ni Wang Lin ay ngayon ay 70 talampakan ng lapad, at ang mistang dugo ng iba ay naging ilang dosenang talampakan din ng lapad. Ang mga araw ay dumaan sa mundong ito ng kulay kangen. Kahit na si Wang Lin ay nakakamta ng kailanman paminsan-minsan, kahit siya mismo ay hindi na alam kung gaano karaming oras na ang lumipas. Kung hindi dahil sa ang 5 hibla ng enerhiya ng pagpatay ay naging mga selyo ng lakas ng buhay na bumabalot sa kanyang katawan, naniniwala si Wang Lin na matagal na niyang namatay dito. Sa mga selyo ng lakas ng buhay na nakapalibot sa kanyang buong katawan, si Wang Lin ay naging parang isang malakas na tigre na nagsimulang ilayo ang sarili mula sa iba. Sa araw na ito, nang matapos ang huling pagpatay ng araw, 2 na lamang ang tao na natira sa kalangitan. Isa sa 2 tao ay si Wang Lin. Ang mistang dugo sa kanyang katawan ay ngayon ay ilang daang talampakan ng lapad.
Mula sa malayo, siya ay parang isang madugong araw. Sa harap niya ay ang kabataang may itim na buhok mula kanina. Muling umakyat siya sa tuktok, at ang mistang dugo sa paligid niya ay hindi mahina kumpara kay Wang Lin at sa katunayan ay mas malakas. Sa sandaling ito, ang pilak na liwanag ay muling lumitaw. Ang malamig na titig nito ay tumuon kay Wang Lin at sa kabataan bago ito sumipsip. Ang kabataang may itim na buhok ay muling umungol habang tumatakbo patungo sa pilak na dragon. Ang pilak na dragon ay nagpakita ng bihirang galit habang pinipiga ang kanyang malalaking mga kuko pababa. Sa sandaling ito, parang ang langit ay gumuguho. Narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa loob ng kabataan habang ang kanyang katawan ay sumabog sa piraso. Ngunit bago siya mamatay, ang ilan sa mistang dugo ay pumasok sa kanyang katawan, pagkatapos ay ang kanyang katawan ay sumabog sa piraso. Kasabay nito, ang kabataang may itim na buhok ay muling nabuhay sa loob ng isa sa mga pool ng dugo. Ang lahat ng mistang dugo sa paligid niya ay nawala habang tahimik siyang nagninilay sa pool ng dugo at hindi na tumingin sa langit. Sa sandaling ito, inilagay ng pilak na dragon ang kanyang titig kay Wang Lin. Wala nang pag-aalinlangan si Wang Lin at pinakawalan ng mistang dugo para ma-absorb ng pilak na dragon. Ang pilak na dragon ay nawala at si Wang Lin ay bumaba. Habang tinitingnan niya kung saan nawala ang pilak na dragon, ang mga mata niya ay muling nagkaroon ng kailanawan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang pool ng dugo, at mabilis na tumayo ang ilang tao sa loob ng pool ng dugo at umalis. Si Wang Lin ay umupo mag-isa sa loob ng pool ng dugo at ang kanyang mga mata ay nagpapanatili ng kailanawan. Ang isang ngiti ay unti-unting lumitaw sa kanyang mukha. Ang ngiti ay lumawak ng lumawak hanggang sa tuluyan siyang tumawa. Ang kanyang tawanan ay umalangaw-ngaw sa mundong ito ng kulay kangen, ngunit walang tumingin sa kanya, dahil ang lahat ay nakatutok sa pagsipsip ng kagustuhan ng pagpatay. Celestial Slaughter Art, upang patayin ang isang buhay upang lumikha ng isang selyo ng buhay. Ito ay lumilikha ng buhay mula sa kamatayan, na tumutugma sa reincarnation. Isang siklo kung saan ang kamatayan ay lumilikha ng mga selyo ng buhay. Ang spell na ito ay, sa katunayan, ang buhay at kamatayan ng reincarnation. Ang pagbabago sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pilak na dragon ay gumagawa ng parehong bagay, sinisipsip lahat ng kamatayang ito upang gawing vitality. Ang porma sayon dito ay mayroon ding parehong prinsipyo, kaya pala ganito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikinang. Siya ay nagkaroon ng pagninilay. Sa sandaling siya ay nagkaroon ng pagninilay, ang 5 hibla ng enerhiya ng pagpatay na kasalukuyang nagsisilbing mga selyo ng buhay sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na lumitaw sa kanyang harapan. Sila ay nagtipon bago ang kanyang dibdib upang bumuo ng isang malaking, gray na vortex. Ang vortex na ito ay mabilis na umiikot bago ang kanyang dibdib bago ito nawala sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang buong pagkatao ni Wang Lin ay nagbago, at isang hindi pa nakitang amoy ng pagpatay ang biglang lumitaw sa mundong ito ng kulay kangen. Sa sandaling iyon, ang bawat tao sa mundong ito ng kulay kangen ay binuksan ang kanilang mga mata at tumingin kay Wang Lin. Slaughter Aura. Ang tinig ni Wang Lin ay umalingaw sa kanyang mundong kulay kangen. Habang ang Celestial Slaughter Art ni Wang Lin ay kumalat, narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa mga pool ng dugo malapit kay Wang Lin. Ang mga taong napatay at muling nabuhay ng hindi mabilang na beses ay sumabog, at mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ang nabuo. Sa halos isang iglap, halos 100 hibla ng enerhiya ng pagpatay ang nabuo. Sila ay umiikot sa paligid ni Wang Lin tulad ng mga gray na multo. Hindi ito natapos. Bilang sentro, lahat ng mga tao sa loob ng mga pool ng dugo ay sumabog at naging gray na gas. Ang buong mundong kulay kangen ay nagsimulang gumuho. Isang malaking halaga ng gray na gas ang nagsama upang maging enerhiya ng pagpatay at umiikot sa paligid ni Wang Lin. Wala sa mga taong gumuho ang muling nabuhay. Sa pagkakataong ito, talagang namatay sila. Sa sandaling gumuho ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng kailanawan sa unang pagkakataon sa hindi mabilang na taon, at sa kailanawan na iyon ay may halong kaluwagan. Ang mga tunog ng pagsabog at ang tanawin ng gray na gas ay pumuno sa mundong kulay kangen. Ang kabataang may itim na buhok sa malalayong pool ng dugo ay biglang tumangala. Ang kanyang mga mata ay ganap na puno ng dugo, at isang manipis na layer ng mistang dugo ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Umungol siya at kumambiw ng mga ngipin at naging tanging tao na hindi gumuho sa Celestial Slaughter Art. 3,772 hibla ng gray na gas ang umiikot sa paligid ng katawan ni Wang Lin. Siya ay tumayo sa loob ng pool ng dugo, at sa sandaling ito, siya na lamang at ang kabataang may itim na buhok ang natitira sa mundong kulay kangen na ito. Isang sinag ng kidlat ang biglang lumitaw sa langit na naging pilak na dragon. Ang pilak na dragon na kani-kanina lang ay umalis ay bumalik, at ang malalaking mata nito ay nakatingin kay Wang Lin ng may kagustuhang pumatay. Kabanata 575. Ang pagdaramdam ng espada ng emperador. Ang Silver Dragon ay tumitig kay Wang Lin bago magbuga ng isang galit na angal.
Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang katawan nito, at ang malaking pangil nito ay bumagsak kay Wang Lin. Nang bumagsak ang pangil mula sa kalangitan, para bang ang kalangitan mismo ay nahulog, at isang makapangyarihang aura ang agad na bumalat sa lugar. Inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo upang tingnan ang kalangitan. Naranasan na niya ang lakas ng Silver Dragon sa nakaraang mga araw. Hindi kumilos si Wang Lin, ngunit ang 3,772 strand ng Slaughter Energy ay naglabas ng isang malakas na killing intent. Habang kumakalat ang killing intent, isang aura na kayang butas-batasin ang kalangitan at ang mundong ito ang lumitaw. Mahigit sa 3,000 piraso ng Slaughter Energy ang naglabas ng nakakatakot na killing intent na tinutok sa pangil ng Silver Dragon na parang isang matalim na espada. Bumanggang ang buong Scarlet World. Ang pangil ng Silver Dragon ay bumagsak sa ilalim ng lakas ng 3,792 strands ng Slaughter Energy. Nagbigay ng isang matinding angal ang Silver Dragon, at ang mga mata nito ay nagpakita ng isang killing intent na hindi pa nito naranasan. Kahit na nasugatan na ito noong mga nakaraang taon, ito ang unang pagkakataon na nasaktan nito ng isang langaw. Bagamat hindi buong lakas ng Silver Dragon ang pangil na iyon, hindi ito kayang labanan ng isang ordinaryong pagkain. Kahit na ang mga general ng demonyo ay hindi kayang tiisin ang pangil na ito. Sa puntong ito, talagang galit na ito. Bilang espada ng Demon Emperor, mayroong itong ganap na dangal, kaya't nang hamunin ito ng isang simpleng pagkain, nagdesisyon itong direktang alisin ang pagkain iyon. Gumalaw ang katawan ng Silver Dragon, at habang umuungal ito, isang sinag ng Sword Energy ang lumabas mula sa bibig nito. Nang lumabas ang Sword Energy, parang ang buong Scarlet World ay malapit ng gumuho, at ang tanging natira ay ang sinag ng Sword Energy. Bumulusok ang Sword Energy diretso kay Wang Lin. Walang pag-aalinlangan na kumilos si Wang Lin at ang katawan nito ay mabilis na parang kidlat, ngunit hindi siya dumiretso sa Silver Dragon. Sa halip, lumiko siya at tumakbo patungo sa pasukan. Ang 3,792 strands ng Slaughter Energy ay humabol sa kanya at naging life seals isa-isa. Sa isang kisap mata, ang 3,772 life force seals ay tumatak sa noo ni Wang Lin at agad na kumalat sa katawan niya. Sa mahigit sa 3,000 life seals sa paligid ng katawan niya, para bang si Wang Lin ay nagkaroon ng higit sa 3,000 dagdag na proteksyon. Sa puntong ito, ang Sword Energy mula sa Silver Dragon ay damapo kay Wang Lin. Ang life seal sa paligid ng katawan ni Wang Lin ay nagsimulang kumislap ng mabilis, at may mga kasunod na tunog ng pagkakabasag. Hindi huminto ang katawan ni Wang Lin at tuluyan siyang nawawala sa pasukan. Sa puntong iyon, ang black-haired na lalaki sa loob ng Scarlet World ay pilit na nagsalita, "Isang beses lang, iligtas mo ako." Napakahina ng kanyang tinig. Nagulat ang Silver Dragon dahil ang Sword Energy na siguradong makakapatay ay napigilan ng lakas ni Wang Lin. Para rito, isang matinding insulto ito. Ang galit ng Silver Dragon ay umabot sa isang bagong taas. Hindi na nito pinansin ang black-haired na lalaki at ang katawan nito ay gumalaw at nawalan ng bakas. Kasabay ng pag-alis ng Silver Dragon, ang Sword Pavilion sa Imperial Palace ay naging ganap na walang laman. Walang mga palamuti dito, tanging isang malaking blood formation na may serpentine, silver sword na nakapasok sa gitna. Sa puntong iyon, biglang naglabas ang serpentine sword ng mga tunog ng sword hymns. Sandali pagkatapos nito, ang espada ay lumipad direkta sa kalangitan at tumagos sa bubong sa isang sinag ng silver light. Nagdala ito ng isang sword energy na naramdaman ng lahat sa Sky Demon City, at pabilog itong umikot sa kalangitan bago diretsyong tumama sa Home City. Sa puntong ito, napansin ng lahat ng mga Commander-in-Chiefs at Demon Generals ang sword energy. Lahat sila ay lumabas at tumingin sa kalangitan ng gabi. Sa loob ng Imperial Mansion, isang lalaking may suot na royal robe ang tumingin sa kalangitan. Ang mga mata nito ay kumislap at siya'y bamulong, sino ang nag-provoke sa espada ng emperador upang lumabas mula sa formation. Si Demon General Shi Xiao ay nasa sarili niyang manor habang tinitingnan ng kalangitan. Ang ekspresyon ni Sun Tao ay seryoso habang tinitingnan ng silver light sa kalangitan at siya'y labis na nagulat. Ang espada ng emperador ay lumipad ng mag-isa. May kakaibang nangyayari. Huminga ng malalim si Shi Xiao at ang mga mata nito ay nagbigay ng isang misteryosong liwanag. Sa Universe City, isang black-haired na lalaki ang tumingin sa kalangitan mula sa loob ng kanyang courtyard. Ipinakita lamang nito ang isang katawan at hindi ang mukha habang tinitingnan ng silver flash sa kalangitan. Bamulong siya, ito ang galit ng espada ng emperador. Ano sa tingin ninyo tungkol sa espada ng emperador? May dalawang tao sa likod ng lalaking ito, at pareho silang may dalang malaking espada sa kanilang likod. Ang mga mata nila ay naglalaman ng misteryosong liwanag habang pinagmamasdan nila ang silver light na nawawala sa malayo. Isa sa kanila ay nag-isip ng kaunti at dahan-daw ang nagsabi, hindi ito mahina kaysa sa espada ng master. Ganun ba? Lumiko ang black-haired na lalaki na nagpakita ng isang napakagandang mukha, at may kasamang hint ng determinasyon sa mukha niya.
Siya ang pinakamagaling na Demon General, ang nakatalaga sa tabi ng Fire Demon Country, si Mo Fei. Ngunit kung titignan ng mabuti, ang taong ito ay eksaktong kapareho ng black-haired na binata sa Hong Prison. Sa loob ng Mo Mansion, ang mukha ni Mo Lihai ay puno ng pagkabigla habang tinitingnan ng Silverlight sa kalangitan. Kitang-kita niya na papunta ito patungong Hong Prison, kaya't tumalon ang kanyang puso at nagkaroon siya ng masamang premonition. Ang espada ng emperador. Hindi ba't papunta ito kay Wang Lin, pagkatapos ay nilinggan ni Mo Lihai ang kanyang ulo at bamulong sa kanyang sarili, paano maaaring mapagalaw ng cultivation ni Wang Lin ang espada ng emperador? Sobra akong nag-iisip. Bagamat sinabi niya ito, ang masamang premonition sa kanyang puso ay lalong lumakas. Sa loob ng Royal Palace, isang tao na nakasuot ng royal robe ang tumingin sa kalangitan at ngumiti. Hindi kaya't nagdusa ito ng isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko na ito nakita na galit ng matagal. Interesting. Sa likod ng taong may royal robe, isang kaakit-akit na babae ang malumanay na nagsabi, Emperador, bakit ka tuwang-tuwa? Si Wang Lin ay gumalaw ng mabilis tulad ng kidlat sa hagdanan ng Hong Prison. Napakabilis niyang tumakbo, at habang tumatakbo, ang dugo sa kanyang katawan ay kumulo. Bagamat ang lakas ng sword energy na iyon ay natiis ng life cells sa kanyang katawan, ito pa rin ay nagdulot ng kaguluhan sa dugo niya. Nang bumaba siya sa hagdanan, hindi siya mabilis, ngunit ngayon, dumaan siya na parang kidlat. Sa kalaunan, umabot siya sa itaas ng hagdanan. Ang lalaking nagngangalang Shu ay nakatayo doon at nakatingin sa kalangitan. May kakaibang ekspresyon ito at bamulong sa sarili, ang usaping ito ay medyo hindi na kayang kontrolin. Si Wang Lin ay biglang dumaan. Nang magpakita siya, agad na lumingon ang lalaking nagngangalang Shu at pagkatapos ay nagbuntong hininga at mabilis na bamulong, hindi ka makakalabas mula dito, sundan mo ako. Pagkatapos nito, tumalon siya sa gilid at mabilis na lumipad sa ibang landas. Pumikit ang mga mata ni Wang Lin, ngunit agad niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na enerhiya ng espada na dumaan ng mabilis na parang kidlat. Sanay na siya sa enerhiya ng espada na iyon, ito ang pilak na dragon. Naramdaman niyang manginig ang kanyang anit, kaya mabilis na sinundan ni Wang Lin ang lalaking tinatawag na Shu. Itago niya ang kanyang presensya nang hindi na ipapakita ang kahit anong bakas ng sarili. Mabilis na gumalaw ang dalawa at agad na nawala matapos dumaan sa Hong Prison. Makaraan ng ilang sandali, dumating ang espada ng emperador at dumaan ng diretso sa gate. Nilisan nito ang bilangguan, naghahanap ng pagkaing nagdulot ng pagkawala ng dignidad nito. Sa mga sandaling iyon, sa pader ng isang tahanan sa Hong City, isang bukas na butas ang tahimik na lumitaw. Lumabas si Wang Lin mula sa siwang. Hindi lumabas ang lalaking tinatawag na Shu, kundi nagbuntong hininga at mabilis na nagsabi, huwag kalimutan ang ating kasunduan. Pagkatapos noon, nagsara ang pader at mabilis na umalis ang lalaking tinatawag na Shu. Habang tumatakbo, pabuantong hininga siya at sinabi sa sarili, hindi sulit. Kung alam ko lang na mag-aakit siya ng espada ng emperador dito, hindi ko siya ipinadala roon. Lubos na itinago ni Wang Lin ang kanyang presensya. Hindi niya ginamit ang celestial spiritual energy para lumipad, kundi mabilis na naglakad sa kalye. Naririnig niya ang mga tunog ng pagkawasak mula sa Hong Prison sa malayo, pati na ang mga galit na himig ng espada. Mas lalo pang bumili si Wang Lin. Hindi malayo ang lugar na ito mula sa Mo Mansion. Makalipas ang kalahating insenso ng oras, nakarating siya sa Mo Mansion. Nakatayo si Mo Lihai sa loob ng bakuran at nakatingin sa Hong Prison, may pakiramdam siyang may darating na kalamidad. Agad niyang nakita si Wang Lin, at nang mapansin niyang itinatago ni Wang Lin ang kanyang presensya, agad niyang naisip kung ano ang nangyayari dahil sa kanyang katalinuhan. Nagbigay siya ng mapait na ngiti at dinala si Wang Lin sa peking bundok, at gamit ang isang kamay, lumikha siya ng butas. Ito ang aking lugar para mag-ensayo ng nakatago. Dito ka magtago sandali. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense bago siya sumampa sa loob ng walang salita. Huminga ng malalim si Mo Lihai habang naupo at isinara ang butas. Nagpatuloy siya sa pagninilay roon na parang walang nangyayari. Inaasahan ang hindi pagkakatulog na gabi para kay Mo Lihai, at ganoon din sa mga residente ng Sky Demon City. Ang buong Sky Demon City ay pinaliliwanagan ng pilak na liwanag sa buong gabi. Nang hindi mahanap ng espada ng emperador ang pagkaing nakasakit dito, lalo pa itong nagalit. Nagdesisyon itong sirain ang Hong Prison bago pa man maglibot sa kalangitan ng Sky Demon City at maghanap ng walang tigil. Mas pinahirapan nito ang trabaho ni Mo Lihai. Patuloy niyang ginamit ang kanyang demonic spiritual energy upang itago ang presensya ni Wang Lin para hindi matuklasan ng espada ng emperador. Napansin ng espada ng emperador si Mo Lihai, ngunit masyado nang kumalat ang demonic spiritual energy ni Mo Lihai, kaya dumaan lang ang espada ng emperador. Sa katunayan, kahit na tinitigan pa ito ng espada ng emperador, hindi pa rin ito matutuklasan si Wang Lin. Ganap na itinago ni Wang Lin ang kanyang aura at pumasok sa heaven-defying bid.
Nakatagilid siya sa nascent soul ni Limuan. Sa buong magdamag, lalong nagalit ang espada ng emperador. Naglakbay ito sa buong Sky Demon City, ngunit hindi pa rin ito makahanap ng kahit anong bakas ng kasuklam-suklam na pagkain iyon. Lalo pa itong napuno ng galit. Isa na namang insulto ito sa kanya. Maagang umaga, puno ng hindi pagkakasunduan ng espada ng emperador habang umawit ito ng isang himig ng espada. Pagkatapos, tumingin ito patungong Hong Prison at nagpadala ng isang sinag ng enerhiya ng espada na lumikha ng isang hiwa na higit sa 1,000 talampakan ng haba. Matapos ipahayag ang galit, bumalik ang espada ng emperador sa formation na puno ng galit. Ang Hong Prison ay isa sa 4 na pinakamalalaking bilangguan sa Sky Demon City. Bagaman nasira ito ng espada ng emperador, dahil sa maraming lakas tao at materyales, mabilis itong naayos. Gayunpaman, parang may matinding galit ang espada ng emperador sa Hong Prison, kaya tuwing inaayos ito, dumarating ang espada ng emperador at sirain ito upang ilabas ang galit. Kabanata 576. Wang Lin, atakihin ako ng buong lakas. Narinig ang isang malakas na tunog mula sa Hong Prison. Habang ang alikabok at dumi ay lumipad sa hangin, ang pilak na espada ay maluwalhating nagbigay ng isang himno ng espada at lumipad palayo papunta sa malayo. Tumingin si Wang Lin sa direksyon kung saan lumipad ang espada ng Emperor, at bahagyang ngumiti. Bakit parang batang nag-uugali itong espada na to? Hindi ako nito makita, kaya ngayon may galit na ito sa Hong Prison. Ilang beses na ba? 10 beses. Si Mo Lihai ay nakaupo sa tapat ni Wang Lin. Siya'y napilitan na magtawa ng mapait, ngunit kasabay nito ay hinangaan din niya si Wang Lin. Kung hindi siya nakatingin kay Wang Lin, hindi niya ito matutuklasan. Pinatunayan ito ng katotohanan ang espada ng Emperor ay maraming beses nang dumaan at hindi pa rin nakita si Wang Lin. Habang iniisip kung paano hindi niya namalayan si Wang Lin na lumabas mula sa butas ilang araw na ang nakalipas, tumaas ang kanyang pagpapahalaga kay Wang Lin. Bukod pa rito, nang bumalik si Wang Lin mula sa Hong Prison, pakiramdam ni Mo Lihai ay para bang iba na si Wang Lin. Lalo na kapag tinitingnan niya ang kumikislap na simbolo sa noo ni Wang Lin. Ang simbolong iyon ay nagiging sanhi ng pagtalon ng kanyang puso. Hindi na siya nagtanong ng mga detalye, ngunit hinala niya na para magalit si Wang Lin sa espada ng Emperor, tiyak ay nagtagumpay si Wang Lin sa kanyang spell o nakatagpo ng isang maswerteng pagkakataon. Anong lakas mo ngayon? Paano ang lakas mo kumpara sa panahon na nasa Ancient Demon City ka? Matapos mag-isip ng matagal, nagpa siya si Mo Lihai na magtanong. Gusto niyang malaman kung anong posisyon ang maaring makuha niya sa Demon General Competition. May 2 pagkakataon sa Demon General Competition. Kung matalo ang Demon General, pwede ang kanyang katulong na lumaban sa halip. Ngunit may kondisyon din ng katulong, hindi ito dapat katutubo at kailangan ay banyaga. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng Demon General si Wang Lin. Tahimik na sumagot si Wang Lin, kahit wala na ang palad na iyon, kaya ko pa ring talunin ka. Tumingin si Mo Lihai kay Wang Lin. Matapos ang ilang sandali, tumawa siya at sinabi, magaling. Sa mga salitang iyon, mukhang hindi nasayang ang pagsisikap ko. Kapatid Wang, ang Demon Emperor ay personal na dadalo sa Demon General Competition sa kalahating buwan. Kung magaling ka at ako ang magmumungkahi sa iyo, tiyak ay makakamtan mo ang posisyon ng Demon General. Ngumiti si Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Nag-isip si Mo Lihai at pagkatapos ay nagsalita ng seryoso, Kapatid Wang, kailangan mong bumalik agad ngayon. Mamaya, dadalhin kita upang makilala ang isang mahalagang tao. Tumanggo si Wang Lin, pagkatapos ay tumayo at nagsabi, huwag mag-alala, kapatid mo. Nagkatinginan ang dalawa at parehong tumawa. Si Mo Lihai ay masaya at ngumiti, kung ganon, hindi ko na ikaw guguluhin. Pumunta ka na at makinig sa musika ng Gusheng. Hindi lihim si Wang Lin na nakikinig sa musika ng Gusheng sa tabi ng ilog, kaya alam na ni Mo Lihai iyon. Lumabas si Wang Lin mula sa Mo Mansion. Tahimik na umupo si Wang Lin sa tabi ng ilog habang may hawak na jar ng alak na paminsan-minsan ay iniinom. Mukha siyang kalmado at ang kanyang puso ay payapa. Sa panahong ito, araw-araw ay nauupo si Wang Lin dito, naghihintay na dumaan ang bangka upang marinig ang musika ng Gusheng. Ngunit ang musika ay nagbago ng malaki mula noon. Ngayon ay isang masayang awit na nagtatago ng lungkot sa ilalim. Ngunit hindi sinubukan ni Wang Lin na baguhin ito ng pilit. Isa siyang nagdadaan lang at tinitingnan ang iba't ibang emosyon ng may pananaw ng isang nagdadaan lamang. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano ang hitsura ng babae. Wala sa mga iyon ang mahalaga, ang mahalaga ay nakikinig siya, taos-pusong nakikinig. Habang nakikinig sa musika ng Gusheng na humaplo sa mga nakatagong alaala sa kanyang puso, nakaramdam siya ng isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Kalmado ang puso ni Wang Lin sa ngayon. Dumating ang musika ng Gusheng bago dumaan ang mga bangka. Ang tila masayang musika ng Gusheng ay nagpapakita ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Kasunod ng musika, dahan-daang dumaan ang mga bangka.
Ang nagpatugtog ng gusheng sa unahan ng bangka ay may likod patungo kay Wang Lin. Ang kanyang kamay na parang jade ay gumagalaw, na gumagawa ng musika ng gusheng na dahan-daang kumakalat sa hangin. Ngayon, may isang tao lamang na nakaupo sa harap niya. Isang binata na mga 27 o 28 taong gulang. Naka-green na robe siya, at bagamat mukhang ordinaryo, naglalabas siya ng isang malinis na pakiramdam. Wala siyang demonic spiritual energy at nakaupo siya doon habang umiinom ng pinong alak at nakikinig sa musika ng gusheng. Ibinaba ng binata ang tasa at malumanay na nagtanong, pwede bang hindi mo lumikha ng ganitong musika? Gusto kong marinig ang iyong musika. Tumigil ang babae sa pagtugtog. Pagkatapos mag-isip ng matagal, tumanggo siya at muling nagsimula ang kanyang mga kamay na parang jade upang magpatugtog. Ang kalungkutan mula sa musika ay dahan-daang umabot sa paligid at tila ang musika ay nagsanib sa mga alon na nilikha ng bangka at kumalat sa mga gilid ng ilog. Tumigil ang mga alon bago umabot kay Wang Lin, ngunit hindi tumigil ang musika at pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Dahan-daang ipinikit ng binata sa bangka ang kanyang mga mata at masusing pinakinggan ng kalungkutan at sakit sa musika ng gusheng. Ipinikit din ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nalulubog sa musika ng gusheng. Parang ang musika ay nagsanib sa kanyang isipan at hindi na mawawala sa loob ng ilang panahon. Ang dalawa, isa sa bangka at isa sa pampang. Bagamat magkaiba ang kanilang nauunawaan, ngayon ay may koneksyon na. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ang bangka sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay damapo sa babae at pagkatapos ay lumipat sa binata. Sa mga sandaling ito, binuksan din ng binata ang kanyang mga mata at tiningnan si Wang Lin. Nagtinginan ang dalawa ng ilang sandali bago itaas ni Wang Lin ang jar bilang isang galik at malalaking ininom ito. Nagpakita ng ngiti ang binata sa bangka at initaas ang kanyang tasa at iniinom ito ng buo. Dahan-daang umalis ang bangka at nawala sa paningin ni Wang Lin. Tanging ang malabong musika ng gusheng ang patuloy na umaabot mula sa malayo. Ang babae sa bangka na tumutugtog ng gusheng ay lumingon patungo sa pampang sa malayo. Sa kanyang mga mata, lahat ay madilim pa rin. Ibinaba ng binata ang tasa ng alak at malumanay na nagsabi, may isang tao doon. Hindi nagsalita si Ming Xuan. Pinaling niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagtugtog ng malungkot na musika. Ang binata ay bahagyang ngumiti. Isang interesting na batang tao. Nang gabing iyon, bumalik si Wang Lin sa Mo Mansion. Agad pagkatapos, umalis sila ni Mo Lihai at pumasok sa Xuan City. Bagamat halos kasing laki ng Hong City ang Xuan City, mukhang magkaiba ito. Ang lungsod ay maliwanag, at sa mga naglalakad sa kalsada, mas marami ang mga nakasuong armado ng mga sundalo. Tumigil si Mo Lihai sa harap ng isang mansyon sa Xuan City, pagkatapos ay kumuha siya ng isang liham at iniabot ito sa gwardya sa labas. Kinuha ng gwardya ang liham at agad pumasok sa mansyon. Tiningnan ni Wang Lin ang mansyon at tumigil ang kanyang mga mata sa plakang nasa pintuan ng mansyon. Vice Commander-in-Chief Xuan's Mansion. Ang 8 Komandante-in-Chief ay may mga pangalang kapareho ng 8 lungsod ng Sky Demon City, ngunit ang kanilang mga mansyon ay walang salitang Yves. Ito ang mansyon ng Vice Commander-in-Chief ng Xuan City. Pagkatapos sabihin ito ni Mo Lihai, nag-atubili siya saglit at idinagdag, ang Vice Commander-in-Chief ng Xuan City ay may mabuting relasyon sa personal na Demon Emperor. Tumango si Wang Lin. Ipinaliwanag ni Mo Lihai ng detalyado kung paano ang dalawang Vice Commander-in-Chiefs ay pipiliin sa panahon ng Demon General Competition at ang kahalagahan ng lahat ng iyon. Agad pagkatapos, lumabas ang gwardya at magalang na nagsabi, General Mo, ang Lord Vice Commander-in-Chief ay malugod na tinatanggap kayo. Nagbago ang ekspresyon ni Mo Lihai at tumahimik na pumasok, at si Wang Lin ay sumunod ng hindi nagmamadali. Sa ilalim ng escort ng gwardya, pumasok sila ni Mo Lihai sa looban. Makikita kayo ng Vice Commander-in-Chief doon. Huminto ang gwardya at itinuturo ang archway. Pagkatapos nito, magalang na umalis. Tahimik na dumaan si Mo Lihai sa archway kasama si Wang Lin. Sa loob ay isang hardin ng mga bulaklak na puno ng mga kakaibang bulaklak. Ang samyun ng mga bulaklak ay bumalot sa kanilang dalawa. Isang lalaking nakasuot ng purple robe ang nakatayo na nakatalikod sa kanilang dalawa at nakatingala sa langit. Tumayo siya doon na parang siya'y nagsanib sa paligid. Si Wang Lin ay tumingin lamang ng mabilis at agad bawiin ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay may kasing lakas ng isang cultivator sa early stage ascendant na nasa tuktok ng kanyang lakas at handa nang mag-breakthrough anumang oras. Ngunit, hanggat hindi pa siya nagsasagawa ng breakthrough, malayo pa siya sa pagiging makatarungan sa isang mid-stage ascendant cultivator. Huminga ng malalim si Mo Lihai at magalang na nagsabi, Magandang araw po, Lord Vice Commander-in-Chief. Hindi nagsalita ang taong iyon. Hindi siya kumilos kahit isang saglit. Nakatayo lamang siya at nakatingala sa langit. Tahimik ang paligid. Ang katahimikang iyon ay hindi namamalayan na naging isang presyon na bumalot sa paligid.
Si Demon General Mo Lihai ay kalmado, hindi apektado, at nanatiling tahimik na nakatayo. Samantalang si Wang Lin, bilang isang cultivator, palaging nakikipaglaban-laban sa langit, kaya paano siya bibigay sa ganitong uri ng presyon? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado. Kahit nung nakaharap siya sa All-Seer, nanatili siyang kalmado. Ang taong ito ay nasa early stage ng Ascendant, malayo sa kay Zhuge at Sito Nan. Ang kalmado ni Wang Lin at ang hindi gagalaw na pagkatao ni Mo Lihai ay tahimik na nagpawalan ng presyon na iyon. Lumiko ang Purple Robed Man at ngumiti ng bahagya. Lumiko ang lalaki na nakasuot ng purple robe. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang kidlat habang tinitingnan ng dalawa. Tinitigan niya sila na parang isang nakatatandang tumitingin sa mas batang henerasyon, at nagsalita ito ng may tono ng paghahari. Maganda. Mabuti na kayong nakapagpigil ng sarili sa ilalim ng aking presyon. Mo Lihai, gaano ka katiwala na makukuha mo ang posisyon ng Vice Commander-in-Chief? Direktang nagsalita ang lalaki na nakasuot ng purple robe at agad tinanong si Mo Lihai. Nag-isip sandali si Mo Lihai at seryosong sumagot, 40%. Oo. Kumunat ang mga mata ng lalaki na nakasuot ng purple robe at mabangis na nagsalita, sa lahat ng mga Demon General na bumisita sa akin, ikaw ang may pinakamababang tiwala. Itinuro ni Mo Lihai si Wang Lin at nagsabi, kung isasama ko ang taong ito, sigurado akong 70% na ako. Ang mata ng lalaki sa purple robe ay tumutok kay Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang pagbabago. Parang si Wang Lin ay isang langgam lamang sa kanyang mga mata. May karapatan siyang gawin ganito ang tingin kay Wang Lin dahil siya ay isang Vice Commander-in-Chief, malapit na kaibigan ng Demon Emperor, at may halos 1,000,000 rango ng demonic spiritual energy na katumbas ng isang cultivator sa early stage ng Ascendant. Malapit na siyang mag-breakthrough kaya't siya ay nasa mataas na posisyon, malayo sa lahat ng iba pang Demon Generals, at naghihintay na lang upang maging tunay na Commander-in-Chief. Sa kanyang mga mata, si Wang Lin ay isang simpleng alagad lamang ni Mo Lihai. Wala na siyang panahon para tingnan pa si Mo Lihai, kaya paano niya aalagaan ang isang alagad ni Mo Lihai? Kung hindi pa niya alam na ang Demon Emperor ay may malasakit kay Mo Lihai, hindi pa sana siya makikilala ni Mo Lihai, dahil sa pananaw niya, hindi karapat-dapat si Mo Lihai. Mas pipiliin niyang tamasahin na lang ang mga bulaklak. Sa Sky Demon City, halos lahat ng tao ay alam kung gaano kamahal ng Vice Commander-in-Chief ng Suan ang mga bulaklak, lalo na ang mga kakaibang bulaklak. Hindi lamang siya mahilig sa mga bulaklak, kundi pinahahalagahan din niya ang mga ito ng labis. Kung ang isa sa mga katulong ay hindi sinasadyang matamaan ng bulaklak, agad silang itinataboy palabas ng mansyon. Kung may sino man namang gahas na sakta ng mga bulaklak, kukunin niya ang ulo nito. May konting inis sa puso ng lalaki sa purple robe, ngunit hindi niya ipinakita ito. Gamitin mo ang pinakamalakas mong spell. Gusto kong makita kung bakit iniisip ni Mo Lihai na kaya mong dagdagan ang kanyang tsansa ng 50%. Ang boses ng lalaki sa purple robe ay nanatiling kalmado. Sa kanyang pananaw, ang taong ito ay nasa late stage ng soul transformation lamang, at hindi niya kailanman itinuturing na karapat-dapat ng kanyang atensyon. Hindi niya tinatansya si Wang Lin, kundi tila hindi niya pinapansin si Wang Lin nang walang halong pakialam. Gamitin mo ang buong lakas mo. Kung magagawa mong magpaliwanag sa akin, sa bagay, karapat-dapat ka. Tinitigan ng lalaki ang langit at hindi na tiningnan si Wang Lin. Malupit na tinitigan ni Wang Lin ang lalaki at walang pag-aatubili na itinaas ang kanyang kamay. Ang slaughter energy ay nagtipon sa kanyang kamay at itinutok niya ito. Hindi mabilang na mga piraso ng slaughter energy ay biglang sumabog mula sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang bagyong may killing intent ang agad na lumibot sa paligid. 2,000 piraso ng slaughter energy ang sumabog mula kay Wang Lin at tumarget sa lalaki sa purple robe na parang galit na mga dragon. Sa simula, ang ekspresyon ng lalaki sa purple robe ay nanatiling pareho, hindi binibigyan ng pansin ang presensya ni Wang Lin. Subalit, matapos ang isang saglit, nagbago ang ekspresyon niya habang ang 2,000 piraso ng slaughter energy ay papalapit na sa kanya. Nagmamadaling umatras ang lalaki ng walang pag-aatubili, at mula sa kanyang katawan, sumabog ang demonic spiritual energy at naging isang demonic tiger. Ngunit sa sandaling mabuo ang demonic tiger, agad itong tinusok ng mga piraso ng slaughter energy. Ang mga piraso ng slaughter energy ay tumama ng direkta sa dibdib ng lalaki sa purple robe. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki at mabilis siyang umatras muli. Hindi na niya inisip ang mga bulaklak at niyapakan pa ang mga ito. Sa sandaling iyon, wala na siyang panahon upang alalahanin ang mga bulaklak, dahil ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay tumayo at nakatutok siya sa kung paano labanan ang spell na ito. Sa kanyang cultivation, kung handa siya, hindi siya dapat umabot sa ganitong sitwasyon, ngunit pinapalampis niya si Wang Lin masyado. Ang spell na ito ay isang bagay na baka hindi niya kayanin kahit pahanda siya. Ngayon, huli na para magsisi. Ang blue light screen ng demonic armor ay lumitaw 7 pulgada mula sa kanyang katawan,
ngunit sa sandaling lumitaw ito, tinamaan ito ng 2,000 piraso ng slaughter energy at napilitang umatras. Nakita niyang malapit ng may tulak pabalik ang armor hanggang 3 pulgada, kaya't isang malakas na sigaw ang binitiwan ng lalaki. Ang ugat sa kanyang ulo ay namaga habang umatras siya ulit, niyapakan ng mga bulaklak na dati niyang pinahahalagahan. Ngunit hindi kayang pigilan ng demonic armor ang 2,000 piraso ng slaughter energy, kaya't bigla itong bumagsak. Pumasok ang 2,000 piraso ng slaughter energy sa katawan ng lalaki at dumaan ng isang buong ikot sa kanyang katawan. Pagkatapos, ay nilalayan ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang slaughter energy ay tumakas mula sa katawan ng lalaki at bumalik sa kamay ni Wang Lin. Ang mukha ng lalaki sa purple robe ay labis na mapotla, at si Wang Lin ay biglang naging isang ganap na ibang nilalang. Sa kanyang peak na late-stage soul transformation at 2,000 piraso ng slaughter energy, hindi mahirap labanan ng mga early-stage ascendant cultivators. Magaling! Karapat-dapat ka! Huminga ng malalim ang lalaki sa purple robe at pinilit niyang ipakita ang isang kalmadong ekspresyon at ngumiti ng bahagya, na parang isang nakatatandang tumitingin sa mas batang henerasyon. Ang ekspresyon ni Mo Lihai ay kakaiba. Pinipigilan ng pagkabigla sa kanyang puso, agad niyang pinangunahan si Wang Lin palabas. Pagkatapos matiyak na malayo na ang dalawa, hindi na nakayanin ng lalaki sa purple robe at umubo ng malakas, dumura ng dugo. Agad namang nagpanik ang isang katulong na pumasok mula sa labas nang makita ang pangyayari. Hindi ako makikipagkita sa sinuman sa loob ng 3 buwan, papasok ako sa closed-door cultivation. Matapos iwanan ng mga salitang iyon, nawala ang lalaking nakasuot ng lila. Kabanata 577. Tahimik na agos. Pagkatapos nilang lisanin ang mansyon ng Zuan Vice Commander-in-Chief, ang mga mata ni Mo Lihai ay puno ng kagalakan. Maraming beses niyang nais magsalita, ngunit nag-atubili siya, at sa huli ay hindi siya nagsalita. Pagbalik nila sa Mo Mansion, huminga ng malalim si Mo Lihai, at ang mga mata niya ay puno ng taos-pusong pasasalamat, at sinabi, "Kapatid na Wang, magtitiwala ako sa iyo sa laban ng mga general demonyo. Maaalala ko ang kabutihang ito." Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Mo Lihai kay Wang Lin sa ganitong tono. Sa kanyang isipan, si Wang Lin ay hindi nakapantay niya, kundi isang tao na kayang pilitin ng Vice Commander-in-Chief na umatras ng ilang hakbang gamit lamang ang isang spell. Naniniwala si Mo Lihai na sa tulong ni Wang Lin, maaari niyang walisin ang laban. Pinakamabuti niyang nauunawaan ang spell ni Wang Lin at labis siyang nabigla. Habang bumabalik sila, patuloy niyang iniisip ang spell na iyon at ini-imagine niyang nakaharap siya dito. Sa huli, kahit anong gawin niya, matatalo siya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay hindi mayabang o mapagmataas. Nanatili siyang kalmado. Sa puntong ito, ngumiti siya at nagsabi, "Kapatid na Mo, mula nang pumayag ako sa bagay na ito, tutulong talaga ako sa iyo." Tumawa si Mo Lihai. Malinaw na masaya siya at ngumiti. "Kapatid na Wang, mayroon akong sinaunang alak na inilibing ng 500 taon. Gabing ito, mag-iinuman tayo." Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin at ngumiti siya habang tumango. Sa puntong ito, sa Sword Pavilion sa gitna ng Sky Demon City, isang taong naka-yellow robes ang lumabas. Tumingin siya sa Imperial Sword Pavilion at ngumiti. "Tama na ba ang laro? Huwag nang magpunta sa home prison. Magpahinga ka muna ng ilang araw." Naglabas ng ilang tunog ng sword hymns ang Silver Sword sa loob ng formation, na parang ayaw nitong tumigil. Tinutok ng tao ang tingin sa espada. "Kung magpapatuloy ka pa sa pagiging pasaway, ay padadala kita sa Dragon Lake." Biglang tumigil ang tunog ng Emperor's Sword, na parang nawala ang lahat ng kayabangan nito at naglabas ng ilang mahihinang sword hymns. Bagamat ganito ang naging galaw, ang galit nito sa pagkain na ng ahas itong magtangkang paggalitin ay lalo pang lumakas. Matapos huminto ang Emperor's Sword sa pagpunta sa home prison, unti-unting nagbalik ang kulay pulang mundo sa ilalim. Mas marami pang mga felons ang itinapon at nagsimula muli ang siklo ng pagpatay. Isang lalaki na may itim na buhok ang nakaupo sa blood pool ng tahimik. Patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan ang mga strands ng killing intent at ang aura ng pagpatay na nakapalibot sa kanya ay lumakas ng lumakas. Minsan, itinaas niya ang ulo, at may kaunting kilanawan sa mga mata niyang namumula. "Kailangan kong tumakas, tulad niya." Nang magsimula ang pagpatay, ang lahat ng naruroon sa blood pool ay lumipad pataas at nagsimula magpatayan. Ang lalaki na may itim na buhok ay parang Diyos ng pagpatay. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding killing intent at ang mga galaw niya ay mabagsik habang tinatangay siya ng galit na parang isang raging dragon. Matapos ang walang katapusang pagpatay, ang lalaki na may itim na buhok na lang ang natira sa himpapawid. Ang mga tao na muling nabuhay ay may mga kalmadong ekspresyon at hindi man lang tinignan ng kalangitan. Ang blood mist na nakapalibot sa kabataang may itim na buhok ay umaabot ng daan-daang talampakan. Huminga siya ng malalim at ipinakita ang isang bihirang kilanawan bago tumakbo patungo sa exit.
Nang maglakad siya ng ilang talampakan, biglang may kumidlat na pilak na ilaw at ang Silver Dragon ay sumulpot at itinapon ng napakabigat nitong pangil. Nagpakita ang lalaki na may itim na buhok sa loob ng blood mist ng isang matamis na ngiti. Gamit ang isang boses na siya lamang ang makakarinig, mahina niyang sinabi, "Sumabog." Sa isang salita, biglang sumabog ang buong katawan niya. Pati ang blood mist na nakapalibot sa kanya ay sumabog, at ang puwersa nito ay sumalubong sa pangil ng Silver Dragon. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa paligid. Inatras ng Silver Dragon ang mga pangil nito at maraming sugat ang tumama sa mga pangil. Para itong pagbuhos ng langis sa apoy, na nagpasiklab ng galit ng Silver Dragon kay Wang Lin. Samantalang ang lalaki na may itim na buhok ay muling nabuhay sa isa sa mga blood pool, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip. Ang Silver Dragon ay umungol ng galit at saka tumingin sa lalaki na may itim na buhok. Muling umungol at isang sinag ng sword energy ang sumabog patungo sa blood pool. Nagbasag ang blood pool at namatay ang kabataang may itim na buhok. Paulit-ulit ang siklong ito. Tuwing siya ay muling nabubuhay, pinapatay siya ng Silver Dragon. Matapos gawin ito ng maraming beses, nagpakita ang Silver Dragon ng isang mapagmalaking ekspresyon bago ito nawala. Dahil ayaw ng Demon Emperor na magpunta ito sa Hong Prison at ipinag-utos na manatili muna ng ilang araw, pinili nitong ilabas ang galit dito. Ikwento muna natin ang tungkol sa Hong Prison mamaya. May kalahating buwan na lamang bago ang laban ng mga General Demonyo. Ang buong Sky Demon City ay napapaligiran ng matinding aura, at ang iba't ibang General Demonyo ay nagsisimula ng maghanda. Bilang karagdagan sa mga normal na paghahanda, marami rin sa likod ang nagaganap. Kung ito man ay paggawa ng mga lihim na kasunduan o lihim na pagkilos, ang Demon Emperor ay hindi pinapansin ng lahat ng ito. Bagamat may kaayusan sa Demon Spirit Land, nakatago sa kaayusang ito ang walang katapusang kaguluhan. Ito ay isang magulong panahon. Ang laban ng mga General Demonyo ay napakahalaga dahil ito ay isang pagkakataon para sa mga General Demonyo na umangat. Kung mapapalampas nila ang pagkakataong ito, maaaring ibig sabihin nito ay maghuhulog sila sa posisyon ng General Demonyo magpakailanman. Dahil dito, ang mga General Demonyo ay labis na nagmamalasakit sa bagay na ito. Ang pagiging Vice Commander-in-Chief ay nangangahulugang may karapatan kang maging Commander-in-Chief balang araw. Upang makuha ang karapatang ito, gagamitin nila ang lahat ng paraan. Bagamat ito ay panahon ng kaguluhan, mayroon pa ring kaayusan sa kaguluhang ito. Isa lamang ang patakaran, at iyon ay hindi maaaring magkaroon ng labanan ng buhay at kamatayan ng mga General Demonyo, kundi kung hindi, mawawala sila sa laban ng mga General Demonyo. Dahil dito, ang lahat ng mga pukana ay nakatuon sa mga katuwang ng bawat General Demonyo. Ang pagpatay sa mga katuwang ay pareho ng pagbali ng kanang braso ng General Demonyo, at para sa iba, tinatanggal nito ang kanilang mga paraan upang manalo. Ang pagpatay sa mga katuwang ng General Demonyo ay naging pampublikong laban. At ang laban sa lihim ay ang pagpatay sa mga General Demonyo. Hindi maaaring magpatayan ng mga General Demonyo, ngunit ang kanilang mga katuwang ay maaari. Maaari pa silang kumuha ng mga mamamatay tao upang gawin iyon, at hindi ito lalabag sa patakaran. Subalit, bagamat hindi ito labag sa mga patakaran, labag ito sa ilalim ng linya ng Demon Emperor. Kaya't maliban na lamang kung ang pumatay sa General Demonyo ay may langitning pagyabong, kahit nabigyan mo pa siya ng mga pakpak, magiging mahirap para sa kanya na makaligtas. Sigurado siyang mamamatay. Matapos ang lahat, ang kamatayan ng isang General Demonyo ay isang malaking bagay para sa bansa. Hindi mali na sabihin ang sinuman na umaasa sa pagpatay ay talagang desperado na. Ang mga laban na ito sa publiko at sa lihim ay naging mas intense habang papalapit ang kompetisyon. Si Mo Lihai ay bihirang lumabas at ginugol ang karamihan ng araw sa closed-door cultivation. Pinipilit niyang manatiling nasa pinakamataas na kondisyon at layunin ding iwasan ang maraming pagsubok na pagpatay. Samantala, nag-set up siya ng formation at inihanda ang maraming matatandang katuwang na may mataas na antas ng cultivation upang bantayan siya. Habang ang buong lugar ay puno ng tensyon, tanging si Wang Lin ang tunay na kalmado. Hindi nagbago ang buhay niya. Lumalabas siya araw-araw at nauupo sa tabi ng ilog upang makinig sa musika ng zither. Parang ang lahat ng presyon at galaw bago ang malaking laban ay parang mga ulap na dumaan. Tanging ang musika ng zither ang mahalaga sa kanya. Tuwing naririnig niya ang musika ng zither, lubos siyang nadarama dito at dumaan sa isang kakaibang karanasan. Bawat araw, ang kanyang puso ay nililinis. Hindi nag-aalala si Wang Lin kung si Mo Lihai ay papatayin o hindi. Si Mo Lihai ay napakamatalino at mayroon siyang higit pang mga paraan kaysa sa ipinapakita niya ngayon. Malinaw na alam ito ni Wang Lin matapos nilang magtagal sa kanilang mga pag-uusap. Kung wala si Mo Lihai ng kanyang mga paraan, wala siyang pag-asang mabuhay habang siya ay nasa tuktok ng mga General Demonyo. Si Wang Lin ay nakikinig sa musika ng zither mula sa bangka na may mga mata nakapikit habang nauupo sa tabi ng ilog.
Kinuha niya ang bote ng alak at nang matanong niyang ito ay walang laman na, huminga siya ng malalim at tahimik na tumingala sa kalangitan. Tuwing naririnig niya ang musika ng zither, ang kanyang puso ay nanginginig at may pakiramdam siyang malapit na ang isang breakthrough. Sayang nga lang, ang kanyang pangunawa sa kalangitan ay masyadong ethereal. Habang nakikinig sa musika ng zither, unti-unting pinapainit ni Wang Lin ang sarili sa musika at tahimik na ini-enjoy ito. Ang celestial spiritual energy sa katawan niya ay sanay ng magtago. Pagkatapos ng lahat, may naghahanap pa ring Demon Emperor's Sword. Ngunit sa sandaling iyon, nagkunot ang noo ni Wang Lin. Siya ay naputol sa pagtanggap ng pagpapaliwanag ng kalangitan at pagkakaroon ng kasiyahan sa musika. Kayo ba ang Vice General ni Mo Lihai? Isang tinig na puno ng paghamak ang dumaan sa musika ng zither at tuluyang binuwag ang mood ng musika. Isang lalaking nakaitim na kasuotan ang tumayo ng 100 talampakan ng layo mula kay Wang Lin. Ang kamay niya ay nakalapat sa dibdib at may isang ahas na espada na paikat sa kanya. May kaunting iritasyon sa mukha niya. Maaari kang umatake. Ang pagpatay sa iyo ay katulad ng pagkuha ng isa sa mga braso ni Mo Lihai. Ibinaba ni Wang Lin ang alak na banga, ngunit hindi siya tumayo o tiningnan man lang ang tao. Itinuro niya ang kanyang kanang hinlalaki sa tao at ang daliri ng kamatayan ay biglang sumabog bilang isang sinag ng itim na liwanag. Sa sandaling lumabas ang itim na liwanag, agad na natuyo ang mga damo sa paligid at ang lakas buhay mula sa mga damo ay tahimik na pumasok sa itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay mabilis na lumapit sa lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago at mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Pagkatapos, ang lumilipad na espada na umiikot sa kanya ay sumugod patungo sa itim na liwanag ng mabilis. Gayunpaman, sa sandaling tumama ito sa itim na liwanag, nagsimulang magbitak ang espada mula sa dulo. Ang itim na liwanag ay dumaan sa espada hanggang sa ang hawakan nito ay gumuho. Ang lumilipad na espada ay naging napakaraming maliliit na piraso sa halos isang iglap. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagpakita ng itsura ng hindi paniniwala habang patuloy siyang umatras. Sa kasamaang palad, mabagal siya. Pinunit ng itim na liwanag ang lumilipad na espada at tumama sa dibdib ng lalaking nakasuot ng itim. Ang katawan ng taong ito ay itinapon ng malayo sa isang arc, at ang mistang dugo ay sumabog mula sa kanyang katawan habang siya'y bumabagsak. Kahit na nang bumagsak ang tao sa lupa, nanatili ang mistang dugo sa kalangitan. Nang bumagsak ang lalaking nakasuot ng itim na damit sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pagsisisi bago tuluyang naging madilim. Kasabay nito, isang hibla ng abo na gas ang lumabas mula sa kanyang katawan at nawala sa kanang kamay ni Wang Lin. Ang taong ito ay hindi isang banyaga kundi isang tao mula sa Demon Spirit Land. Hindi mataas ang kanyang level ng pagsasanay, nasa huling yugto lamang siya ng Soul Formation Cultivator. Marahil siya ay ipinadala ng isang Demon General na hindi siya kilala upang magmanman sa kanya. Nagpatuloy si Wang Lin sa pakikinig sa zither music. Kabanata 578. Dao of Slaughter. Sa ikalawang palapag ng isang dalawang palapag na restoran na 10,000 talampakan ang layo mula kay Wang Lin, dalawang tao ang nakaupo sa tabi ng bintana, at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Wang Lin. Parehong nakasuot ng itim na damit ang dalawang lalaki. Ang isa ay mas matanda habang ang isa naman ay medyo bata. Sinabi ng matandang lalaki, napakabagsik. Ang mga mata ng batang lalaki ay kumislap at dahan daw ang sinabi, ang taong yun ay malamang na nasa soul transformation stage. Anuman ang kanyang antas ng pagsasanay, dahil gusto siyang hulihin ng ninuno, hindi siya makakatakas. Binanggit ng matandang lalaki at uminom mula sa kanyang tasa. Pagkatapos, sinabi ng matandang lalaki, ipadala na ang mga tao, huwag na nating patagilid ang ninuno. Ang batang lalaki ay bahagyang ngumiti at mahinang tinapik ang mesa. Sa tapik na iyon, isa sa mga nakasuot ng itim sa unang palapag ay tumayo. Ang taong ito ay nasa kalagitnaan ng kanyang edad at may mga mata na parang mga bituin. Lumabas siya mula sa restoran at lumipad patungo kay Wang Lin gamit ang isang sinag ng enerhiya ng espada. Si Wang Lin ay nakaupo sa tabi ng ilog. Ang bangka ay nasa kalagitnaan ng ilog, ngunit ang mga alingaw ng musika mula sa zither ay patuloy na pumapasok sa kanyang mga tainga. Lubos siyang nalulunod dito, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kapayapaan. Ang enerhiya ng espada ay may kasamang matinding killing intent habang lumilipad patungo kay Wang Lin. Sa kasalukuyan, wala ni isang tao sa loob ng ilang kilometro. Para bang ang lugar na ito ay talagang walang tao. Tila napansin ng bangka sa ilog ang kakaibang pangyayaring ito at agad na bumilis ang takbo. Biglang lumapit ang enerhiya ng espada at tumawid sa 10,000 talampakan sa isang iglap. Ang lahat ng mga damo sa paligid ni Wang Lin ay yumuko sa isang direksyon, parang may malakas na hangin. Ang malalakas na tunog ng sipol na halong musika ng zither ay may kakaibang alindog. Hindi pa rin tumingin si Wang Lin sa tao. Itinaas niya ang kanyang kanang hinlalaki sa papalapit na enerhiya ng espada at muli niyang ginamit ang daliri ng kamatayan.
Muling sumabog ang isang sinag ng itim na liwanag. Mabilis itong dumaan at tumama sa enerhiya ng espada. Sa halos isang iglap, nagbanggaan ang dalawang panig. Nagkaroon ng daing mula sa enerhiya ng espada habang ito ay gumuho, at lumabas ang itsura ng isang tao. Ang kanyang mukha ay labis na mapotla, at sa mukha siya ng isang bangkos ng dugo bago mabilis na umatras. Halos hindi nagdalawang isip, lalo pa niyang pinaatres ang sarili. Ngunit ang daliri ng kamatayan ay sobrang bilis, kaya nahabol nito ang tao at tumama sa kanyang dibdib. Ang lalaki ay umungal at nagbuga ng isang malaking halaga ng demonyong espiritual na enerhiya. Pinilit niyang damapa ngunit patuloy pa rin siyang naitulak paatras. Sa huli, bumagsak ang demonyong espiritual na enerhiya sa paligid niya at muli siyang samuka ng dugo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Isang hibla ng abo ang lumabas mula sa kanyang katawan patungo kay Wang Lin. Hindi pa rin inisip ni Wang Lin kung saan napunta ang daliri ng kamatayan at patuloy na tahimik na nakikinig sa musika ng zither. Sa restoran na 10,000 talampakan ng layo, agad na tumayo ang batang lalaki at tinitigan si Wang Lin sa kabilang panig ng ilog. Pagkatapos ng matagal na sandali, kumuha siya ng malalim na hininga at muling naupo. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay nanatili pa ring hindi nagbago. Sinabi ng batang lalaki ng seryoso, pinipigilan niya ang kanyang enerhiya, kaya hindi natin makita ang eksaktong antas ng kanyang pagsasanay. Tinitigan ng matandang lalaki si Wang Lin at dahan daw ang sinabi, ang antas ng pagsasanay ng taong ito ay dapat nasa kalagitnaan ng soul transformation. Tanging ganito lang siya makakapatay ng number 4, na may parehong antas ng pagsasanay ng isang early stage soul transformation cultivator, ng ganito. Ipadala si number 3. Ang mga mata ng batang lalaki ay kumislap at nagpakita ng bahagyang intensyon ng laban. Inalag niya ang kanyang ulo at mahinang sinabi, wala nang kailangan pang ipadala si number 3, ako na ang pupunta. Habang nagsasalita, muling tumayo siya at tinitigan si Wang Lin. Ikaw. Kunot ang noo ng matandang lalaki. Huwag mong kalimutan, ako si number 2. Lumakad pababa ang batang lalaki mula sa restoran. Ang antas ng pagsasanay ni number 2 ay katumbas ng late-stage soul transformation cultivator, at siya ay isang guhit na lang mula sa tuktok ng late-stage soul transformation. Kung siya ang pupunta, walang suspense sa laban na ito. Kumuha ang matandang lalaki ng kanyang tasa ng alak at hindi na tiningnan pa ang kabilang ilog. Habang lumalakad ang batang lalaki palabas ng restoran, ang simoy ng hangin mula sa ilog ay pinalipad ang kanyang mga damit pabalik. Lumakad siya laban sa hangin habang dahan-dahan siyang papalapit kay Wang Lin. Tumawid siya sa 10,000 talampakan ng distansya ng kalmado, para bang naglalakad siya sa kanyang sariling hardin. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagpapalakas sa kanyang aura, para bang patuloy itong lalakas ng walang hanggan. Tumigil siya 300 talampakan mula kay Wang Lin. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay ganap na napapalibutan ng demonyong espiritual na enerhiya, ngunit ang kakaibang bagay ay may kaunting celestial spiritual energy na halos sa kanyang demonyong espiritual na enerhiya. Ang pagsasanib ng celestial at demonyong espiritual na enerhiya ay lumikha ng isang kakaibang aura na dahan-daang pumuno sa paligid. Nakatayo siya roon na para bang siya ang may-ari ng espasyong ito, para bang kaya niyang baguhin ang kulay ng mundo sa isang galaw ng kamay. Hindi tinitigan ni Wang Lin ang tao. Ang bangka sa ilog ay dahan-daang nawala sa malayo, at ang tunog ng musika ng zither ay dahan-daang pumasok sa kanyang mga tainga at nagbigay sa kanya ng isang espesyal na pakiramdam. Tungkol sa taong 300 talampakan ng layo, nag-alis si Wang Lin ng kamay at muling nagpakita ang daliri ng kamatayan. Ang daliri ng kamatayan ay muling naging isang sinag ng itim na liwanag at dumaan kay Wang Lin at tumarget sa batang lalaki na parang kidlat. Tumawa ang batang lalaki. Imbes na umatras, naglakad siya patungo at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang sail. Agad na nag-condense ang celestial demonic spiritual energy sa paligid ng kanyang kamay at bumuo ng isang bola ng liwanag na kasing laki ng kanyang kamao. Sa sandaling lumitaw ang bola ng liwanag, dumating ang daliri ng kamatayan. Nagbanggaan ang dalawang panig ng walang alinlangan, at tila na-absorb ang itim na liwanag mula sa daliri ng kamatayan patungo sa bola ng liwanag. Sinabi ng batang lalaki, binibigyan mo ako ng sobrang halaga. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang hibla ng itim na mist ay biglang lumitaw sa bola ng liwanag. Sa isang iglap, ang itim na mist ay punong-puno ng bola at naging isang itim na bola ng liwanag. Kasabay nito, nagkaroon ng mga bitik ang bola. Nagbago ang ekspresyon ng batang lalaki at ang bola ay gumuho at ang itim na liwanag ay dumaan ng direkta patungo sa kanya. Habang mabilis siyang umatras, ang kanyang kamay ay bumuo ng mga sail, at isa-isa, naglabasan ang mga bola ng liwanag. Sa halos isang iglap, mahigit sa 100 bola ng liwanag ang lumabas at pumunta upang harangin ang sinag ng itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay patuloy na nawawala at muling lumilitaw habang ang mga bola ng liwanag ay patuloy na gumuho isa-isa. Ngunit bawat beses na may isang bola ng liwanag na gumuho, ang itim na liwanag ay nagiging mas mahina.
Nang natira na lang ang 8 bola ng liwanag, tuluyan nang nawala ang sinag ng itim na liwanag. Ang noo ng batang lalaki ay nabasa ng pawis habang mabilis siyang huminga. Tinitigan si Wang Lin na hindi pa rin tinitingnan siya, at sinabi, sa palagay ko, ito na ang pinakamalakas mong galaw. Aaminin ko, ang galaw na ito ay talagang malakas. Walang duda na namatay sina number 4 at number 5. Ngunit ngayon na ang pinakamalakas mong galaw ay nabasag ko na, gusto kong makita kung anong ibang galaw ang mayroon ka. Sa puntong ito, ang bangka ay dahan-daw ang nawala sa malayo at ang musika ng zither ay nawala sa mga tainga ni Wang Lin. Tumayo si Wang Lin at tumingin patungo sa batang lalaki. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang bakas ng pula sa kanila. Pagkatapos, ang aura ng pagpatay ay sumabog mula sa mga mata ni Wang Lin na parang isang matalim na espada. Rumble, rumble, rumble. Para bang maraming kidlat ang biglang pumasok sa isipan ng batang lalaki. Para bang talagang may mga kidlat na damapo sa ibabaw ng payapang ilog. Isang nakakatakot na killing intent ang pumutok mula sa mga mata ni Wang Lin at agad na dumaan sa celestial demonic spiritual energy ng batang lalaki, pumasok sa kanyang mga mata, at tumatak sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay tumigas na parabang tinamaan siya ng kidlat at nagsimula ang kanyang mga braso at binti na magyugyug ng walang kontrol. Ito ay. Nanginginig ang puso ng batang lalaki at ang kanyang anit ay nakaramdam ng pamumutla. Parang may sakit mula sa gitna ng kanyang mga noo na parang may espada na tumagos sa kanyang noo. Malinaw na naririnig ng batang lalaki ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, at ramdam niyang malapit nang bumagsak ang kanyang isipan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumamig na parabang hinaharap niya ang kalaban ng hubot-hubad. Ang malakas na aura na nilikha niya habang lumalakad papunta ay ganap na gumuho sa isang sulyap na tingin. Lahat ng mga nakasuot ng itim na nagmamasid mula sa unang palapag ng restoran ay nagpakita ng mga hitsura ng pagkabigla. Kahit na malayo sila, parang naruroon na sila sa sandaling ito. Ang pawis na lumalabas mula sa kanilang mga katawan ay agad na binasa ang kanilang mga damit. Sa kanilang mga antas ng pagsasanay, wala silang ideya kung bakit ito nangyari, kung bakit ang isang tingin mula sa 10,000 talampakan ng layo ay nagbigay pakiramdam na parang may espada sa kanilang mga leeg at ang kamatayan ay malapit na. Para bang ang lalaking yun sa 10,000 talampakan ang naging Diyos ng pagpatay. Sa ikalawang palapag, kumislap ang mga mata ng matandang lalaki, at agad siyang tumayo at mabilis na pinasabog ang mesa sa harap niya. Ang kanyang kalmadong mukha ay biglang nagbago ng malaki. Ang celestial demonic spiritual energy sa kanyang katawan ay sumabog na parang isang galit na dragon sa instinct. Lahat ng kanyang ginawa ay hindi sinasadya. Pakiramdam niya kung hindi niya pinigilan ang sulyap na iyon, malamang na siya ay nasugatan at namatay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Ang killing intent mula sa sulyap na iyon ay solidong nararamdaman. Daw ng pagpatay. Ito ang daw ng pagpatay. Ilang tao na ang pinatay ng taong yun upang magkaroon ng ganoong klaseng tingin na halos solid na ang killing intent. Napakalakas niya, sobrang lakas. Ang tingin niya kay Wang Lin ay naging seryoso, at tanging ganito siya seryoso kapag kaharap ang Celestial Guardians. Sobrang nakakatakot. Kahit na pareho kami ng antas ng pagsasanay, hindi ako katulad niya. Kailangan ko nang umalis agad. Hindi nagatubili ang taong ito. Ang katawan niya ay gumalaw at malapit nang mag-teleport, ngunit agad siyang napalabas mula sa void. Ang kanyang ekspresyon ay malaki ang pagbabago, at hindi na siya nagtangkang mag-teleport at agad na tumayo. Ang celestial demonic spiritual energy na inilabas niya sa momentong iyon ay naging sanhi ng pagbagsak ng ikalawang palapag ng restoran. Pumutok siya mula sa restoran at aalis na siya anumang halaga. Ngunit agad siyang huminto sa kalangitan habang malamig na pawis ang lumalabas mula sa buong katawan niya. Si Wang Lin ay 10 talampakan lang mula sa kanya, at kalmado siyang tinitingnan siya. Ginigulo mo ang aking pagsasanay at gusto mo pang umalis. Nagpakita ng mapait na ngiti ang matandang lalaki at may halong kabaliwan sa kanyang mga mata. Nang walang alinlangan, tinapik niya ang seal na hindi niya kailanman hinawakan sa kanyang buhay at agad na sumabog ang celestial demonic spiritual energy sa kanyang katawan. Isang nakapipinsalang aura ang pumulibot sa bumabagsak na restoran, na nagdulot ng isang serye ng mga tunog ng pagragasa. Pagkatapos ng malalakas na pagsabog, naging tahimik ang lahat sa loob ng 1,000 talampakan. Si Wang Lin ay lumitaw na 1,000 talampakan ng layo. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay normal, may halong kalungkutan ng kanyang mga mata. Marahan niyang pinatanggal ang alikabok mula sa kanyang damit at pagkatapos ay lumakad palayo. Sa ilog, ang katawan ng batang lalaki ay dahan-daw ang bumagsak habang ang mga hibla ng abo ay lumabas mula sa kanyang katawan at tumaluntin kay Wang Lin. Kabanata 579. Ling Tianhu Sword Energy, Part 1. Isang tawa ang narinig mula sa isang napakagarbong palasyo sa imperial na lungsod ng Sky Demon City.
Maaaring nais ng batang ito na hamunin si Mo Lihai sa labanan bago magsimula ang Demon General Competition at nais gamitin ang mga military merit points na nakuha niya habang nakikipaglaban sa Fire Demon Country upang hindi ko siya tanggihan. Interesante ang batang ito, papayagan ko siya. Isang matandang tinig ang sumunod mula sa palasyo. Ito. Demon Emperor, kung magsimula ang dalawa, natatakot ako na ang ibang Demon Generals ay. Kung mayroong iba pang may 10,000 military merit points, papayagan ko rin sila. Oo. Sandali pagkatapos nito, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa palasyo na may hawak na scroll. Bahagya niyang inalag ang ulo at mabilis na umalis. Lumalapit na ang araw ng Demon General Competition. Ang buong Sky Demon City ay napapaligiran ng isang nakakapreskong aura, at walang katapusang labanan ang nagaganap araw-araw. Si Wang Lin ay nakaupo sa tabi ng ilog habang inilalaglag ang tapayan ng alak, tinitingnan ng kalangitan at bamulong, isang laro ito. Isang laro sa mata ng Demon Emperor. Sa pananaw ng Demon Emperor, ang mga banyaga ay nagpapatiwakal upang tulungan ang mga Demon Generals na makuha ang mas mataas na posisyon. Ito ang pinakamahusay na klase ng laro. Uminom si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaliwanagan. Nagmuni-muni siya saglit bago tumayo at nagsimulang maglakad palayo. Ika-7 araw na, kaya't 8 araw na lang ang natitira bago magsimula ang Demon General Competition. Dama po ang dapit hapon, at dahil sa nakakapreskong aura sa Sky Demon City, mas kaunti na ang mga naglalakad sa kalsada. Isang binatang nakasuot ng berdeng kasuotan ay dahan-daang naglalakad patungo sa Mo Mansion mula sa 1,000 talampakan ng layo. Ang taong ito ay may daladalang malaking espada sa kanyang likod at ang ekspresyon niya ay kalmado habang naglalakad patungo sa Mo Mansion. Habang siya ay papalapit, isang bahagyang alon ng celestial spiritual energy ang nagsimulang kumalat. Kasabay nito, isang mabigat na aura ang bumalat sa buong Mo Mansion. Sa loob ng Mo Mansion, si Mo Lihai ay nag-iinsayo sa kanyang lihim na silid. Mayroong 17 pirasong pupet na kasing laki ng kamay na naglalabas ng demonyong liwanag at lumulutang sa paligid ng kanyang katawan. Ang mga alon ng demonyong spiritual energy ay kumalat mula kay Mo Lihai. Ang demonyong spiritual energy na ito ay kumukonekta sa 17 pupet at lumilikha ng perpektong siklo. Sa puntong ito, bigla na lang binuksan ni Mo Lihai ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay parang kidlat at tila kayang penetrehin ang lihim na silid upang makita ang taong nasa labas ng Mo Mansion. Ang taong iyon ay naglabas ng tunog ng pagkabigla at nagpakita ng bahagyang ngiti. Hindi siya tumigil at patuloy na naglakad patungo sa Mo Mansion. Hindi siya gumamit ng anuman na spells, ngunit ang pintuan ng Mo Mansion ay naging mga piraso at tinangay pabalik. Habang ang mga piraso ay tinangay pabalik, dalawang malupit na pag-ungol ang narinig. Isang malaking halaga ng mist ng dugo ang sumabog mula sa dalawang gwardya habang sila ay itinapon papasok sa kailaliman ng mansyon. Ang ika-12 espada ng Dao Lu Sword Sect, si Mo Yang, nais bumati kay Lord Mo Lihai. Isang kalmadong tinig ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi siya tumigil at patuloy na pumasok sa Mo Mansion at naglakad patungo sa lihim na silid kung saan si Mo Lihai ay nagsasagawa ng pagsasanay. Ang mga sundalo at mga nasasakupan ni Mo Lihai ay nagmamadaling dumating. Gayunpaman, ang sinumang makakalapit ng 10 talampakan sa taong ito ay tahimik na nagiging mist ng dugo. Habang naglalakad siya, maraming tunog ng pagsabog ang narinig, at walang sinuman ang makapidyo sa kanya. Pati na rin ang ilang mga gusali at peking bundok ay winasak tulad ng pintuan. Dahil sa sandaling ito, isang maliit na figure ang nagpakita sa harap niya. Nang lumitaw ang figure, ang lahat ng demonyong spiritual energy mula sa katawan ng taong ito ay kumalat upang labanan ang taong mula sa Dalu Sword Sect. Bahagyang inalag ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect ang kanyang ulo at patuloy na naglakad patuloy na hindi tumitigil. Ang maliit na tao ay napakaputla. Naramdaman niyang hindi siya nakaharap sa isang tao kundi sa isang espada. Isang espada na nagpakita ng matalim nitong talam. Ang maliit na tao ay hindi sinasadyang umatras. Nang siya ay umatras ng ilang talampakan, isang kamay ang nagtulak sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, ang maliit na tao ay huminga ng malalim na hininga ng kaluwagan. 3 tao ang lumitaw sa likuran niya. Lahat ng 3 ay matandang lalaki na may puting buhok. Nakatayo sila at malamig na tinignan ang lalaki mula sa Dalu Sword Sect. Ang mga mata ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay napako sa 3 matandang lalaki, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti at nagpatuloy na naglakad patungo sa kanila. Ang 3 matandang lalaki ay nagpakita ng seryosong ekspresyon at handa na sanang gumamit ng kanilang mga spells nang isang mababang tinig ang biglang narinig mula sa likod nila. Sino ang nagpadala sa iyo? Ang tinig na ito ay puno ng kadakilaan. Agad na naggalang na umusad ang 3 matatandang lalaki at ipinakita ang matinding imahe ni Mo Lihai. Nang tinitigan ni Mo Lihai ang binata mula sa Dalu Sword Sect, ang mga mata niya ay kasing liwanag ng naglalagablab na apoy.
Ang aura na ito ngayon ay mas makapangyarihan pa kaysa nung nakaharap siya kay Wang Lin sa Ancient Demon City. Ang mga mata ng binata mula sa Dalu Sword Sect ay kumislap at huminto, at sinabi, Demon General Mo Fei. Si Mo Lihai ay nagkunot ang noo at sumigaw, ano ang ibig mong sabihin? Nandito ako upang magdala ng hamon mula kay General Mo Lihai mula kay Lord Mo Fei. Kalmado at hinaplos ng binata ang kanyang kamay at isang sinag ng gintong liwanag ang lumabas at tumigil sa harapan ni Mo Lihai. Nagngit-ngit ang ekspresyon ni Mo Lihai at tinitigan ang gintong token sa kanyang harapan. Isang salita lamang ang nakasulat dito, laban. 3 araw mula ngayon, sa labas ng Ancient Path Hall. Pagkatapos magsalita ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect, siya ay lumingon at umalis. Ngunit, habang siya ay lumingon, ang buong katawan niya ay naging matigas at nagpakawala ng isang malakas na aura. Ang aura na ito ay napakabigat, higit pa sa naunang ibinuga niya nang pumasok sa Mo Mansion. Ang mga mata niya ay kumislap habang tinignan ng isang payat na figure na lumitaw 1,000 talampakan sa harap niya at nagsabi, ikapitong disipulo ng Purple Division, si Wang Lin. Si Mo Lihai ay napansin lang ang pagdating ni Wang Lin ngayon, at nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa kanya. Si Wang Lin ay hindi tinitigan ng tao at patuloy na naglakad patungo sa kanyang tinutuluyan. Gayunpaman, sa paningin ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect, may bahagyang galit. Ang lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay malamig na nagsabi, may balita na ang ikapitong disipulo ng Purple Division ay labis na mayabang. Ngayon na nakikita kita, mukhang totoo ang balita. Si Wang Lin ay naglakad patungo sa lalaki na parang hindi siya narinig. Ang aura ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay sumabog at inilock ang kanyang mata kay Wang Lin, parang isang hindi natutulog na espada. Pagdating ng aura sa kanyang pinakamataas na antas, nadaanan siya ni Wang Lin nang hindi tumigil. Ang lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay nagulat, ngunit agad na naging mas galit. Siya ay lumingon upang tingnan si Wang Lin na lumalakad palayo, at sumigaw, Wang Lin, narinig mo ba ako? Si Wang Lin ay patuloy na naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ang mga mata ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay naging malamig. Bilang isa sa 12 espada ng Dalu Sword Sect, ang kanyang kalagayan ay kasing taas ng 7 Heavenly Disciples, isang kilalang tao. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ng taong ito. Nagbigay ng isang malamig na tawa ang lalaki at bigla itong nawala bago muling lumitaw sa harap ni Wang Lin at malamig na nagsabi, Wang. Bago pa siya matapos, itinanghal ni Wang Lin ang kanyang ulo at sinabi, para sa isang nag-aaral ng martial arts na madaling magalit, isang malaking pagkabigo ang iyong 1000 taon ng pagsasanay. Kung ibang tao mula sa henerasyon ng All-Seer, marahil tatanggapin niya ito ng may pagpapakumbaba, ngunit narinig ito mula kay Wang Lin kaya't labis itong nakakainis. Tumawa siya sa galit, ngunit lalong naging malamig ang kanyang mga mata at sinabi, gusto kong makita kung ano ang iyong nakamtan sa iyong 1000 taon ng pagsasanay. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang ulo at kalmadong sinabi, tumabi ka. Tumawa ang lalaki mula sa Dalu Sword Sect at gumawa ng isang seal gamit ang kanyang kamay at isang sinag ng enerhiya ng espada ang nagsimulang magtipon sa harap niya. Ito'y nahati mula sa 1, naging 2, 2 naging 4, at patuloy hanggang naging 64 na sinag ng enerhiya ng espada, at lahat ng iyon ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at hindi man lang niya tinitigan ang 64 na sinag ng enerhiya ng espada. Tumama ang mga sinag ng espada kay Wang Lin, ngunit sa sandaling iyon, isang kislap ng mga buhay na selyo ang nagningning. Ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay nagbanggaan sa mga buhay na selyo at lahat ay nawala. Iyan lang ba ang lakas mo? Mukhang hindi lang isang pagkabigo ang iyong 1000 taon ng pagsasanay, kundi isang ganap na pag-aaksaya. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang ulo. Malaking pagbabago ang nakita sa mukha ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect at ang kanyang ekspresyon ay puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Bagamat ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay hindi ang pinakamalakas niyang galaw, hindi ito isang mahihinang spell. Nang makita niyang madali itong napaglabanan ni Wang Lin, ang kanyang puso ay naguluhan. Anong spell iyon? Hindi ginamit ng taong ito ang alinman sa mga yaman, ngunit nang mag-close in ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan, ito ay nag-collapse. Hindi magagawa ito ng Dragon Sword ng 12 Swords. Habang niyayakap ni Wang Lin ang kanyang ulo, patuloy siyang naglakad pasulong. Ang lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang, pagkatapos ay huminga ng malalim at inilagay ang kanyang kamay sa malaking espada. Nagkunot ang noo ni Wang Lin, pagkatapos ay malamig na tinignan ng lalaki at sinabi, maglaho ka. Ngayon na ikaw ay dumating upang maghatid ng hamon, hindi kita papatayin. Ikaw ay nasa rurok lamang ng late stage ng soul transformation, katulad ng antas ng pagsasanay ko. Kahit na ang iyong spell ay malakas, walang paraan upang matalo ang espada na ito. Ang mga mata ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect ay naging seryoso. Hindi na siya nag-aksaya ng salita habang inilipat ang kanang kamay at ang kayamanang espada sa kanyang likod ay lumipad palabas. Boom! Boom! Boom!
Para itong isang kidlat na dumaan sa kalangitan ng isang dambuhalang, lila na espada ang biglang lumitaw sa itaas ng taong ito. Nagbigay ang espada ng isang malakas na enerhiya ng espada, at sa sandaling lumitaw ito, pinapalibutan nito ang lugar ng isang malakas na layunin ng espada. Mayroong isang misteryosong simbolo na nakaukit sa espada. Ang ilusyon ng isang dambuhalang lila na tupa ay lumitaw mula sa simbolo at naglabas ng isang marahas na aura. Pinagsama ito sa espada at naging mas malakas ang layunin ng espada. Huling ram sword slash. Ang sigaw ng lalaki, at ang espiritu ng langit sa kanyang katawan ay sumabog. Agad niyang pinagsamang na may kanang kamay ang malalaking espada at sabay sa paggalaw ng espada sa ere. Bumulusok ito papunta kay Wang Lin ng isang hindi maipaliwanag na dami ng enerhiya ng espada. Nagbago ang ekspresyon ni Mo Lihai at agad siyang umatras. Ang mga tao sa likuran niya ay agad ding umatras, at sa isang iglap, umalis sila ng higit sa 1,000 talampakan. Ang dambuhalang espada ay bumagsak tulad ng kidlat, at kasabay ng pagbaba nito ay mga malalakas na tunog ng kulog. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral. Bagamat may lakas ang dambuhalang espadang ito at lalo na ang pagiging malakas dahil sa pinagsamang Ram Soul, hindi kayang gamitin ng lalaki sa harap niya ang buong lakas ng Ram Soul. Sayang lang ang magandang espada. Habang binanggit ni Wang Lin ito, inangat ang kanang kamay. Sa matinding pagkagulat ng lalaki mula sa Dalu Sword Sect, tinangkap ni Wang Lin ang espada. Nang hawakan niya ang espada, ang mga buhay na selyo sa kanyang kamay ay kumikislap na parang mababali at higit sa 1,000 buhay na selyo ang bumalat sa kanyang kamay. Nagsimulang magbigay ng mga pag-angal mula sa dambuhalang espada, at ang Ram Soul sa loob ng espada ay nagsimulang magpakawala ng galit upang humiwalay kay Wang Lin. Ngunit ang kanang kamay ni Wang Lin ay parang kamay ng isang sinaunang Diyos, kaya gaano man ito kastrikto, hindi gagalaw ang kamay ni Wang Lin ni 1 pulgada. Ang masasamang Ram Soul sa dambuhalang espada ay umungol ng isang dambuhalang sigaw. Ang mga mata nito ay puno ng isang hindi matitinag na tingin, at tulad ng isang sinaunang hayop, binuksan nito ang bibig upang subukang lamunin si Wang Lin. Kahit na ito ay isang espadador na espiritu at isang ilusyon lamang, lahat ng tao na naruroon ay naramdaman nila ang mabangong hininga ng tupa habang ito ay sumubok na lamunin si Wang Lin. Hayop na masama, maglakas loob ka. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagngingit-ngit at ang isang kisap ng pula ay sumak mula sa mga ito. Pagkatapos ay ipinadala ang pagnanasa ng pagpatay mula sa kanyang mga mata at direktang pumasok sa Ram Soul. Ang Ram Soul ay umungol ng malupit habang ang katawan nito ay nawasak ng pagnanasa ng pagpatay. Ang mga pangbuhay mula sa sumabog na Ram ay mabilis na bumalik sa dambuhalang espada, at sa oras na ito, tumigil na sa pag-igting ang espada. Ang ginawa ni Wang Lin ay halos pareho lang sa ginawa ng All-Seer nang siya ay magpaliit ng God-Slaying War Chariot sa isang pabor ng kanyang daliri. Hindi mapigilan ni Mo Lihai ang paghinga ng malamig ng hangin nang makita ang lahat ng ito. Hindi mapigilan niyang ipakita ang isang komplikadong ekspresyon habang tinitingnan si Wang Lin. Nagawa niyang maging ganito kalakas sa 3 buwan lang. Kahit ang Vice Commander-in-Chief ay hindi kayang patumbahin siya, at kaya niyang patahimikin ng isang malakas na espiritu ng espada. Kung mayroon siyang ganitong spell 3 buwan na ang nakalipas, tiyak na matatalo ako. Ang katawan ni Mo Yang mula sa Dalu Sword Sect ay nanginginig at siya ay bumuga ng dugo. Ang buhay ng kayamanang espada na kinuha ng ibang tao ay nagdulot ng pagkasira ng kanyang kaluluwa. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Wang Lin, kung hindi siya pupunta dito mag-isa. Hinapit niya ang kanyang mga ngipin, itinutok ang kanyang kanang kamay sa noo, huminga ng malalim, at ipinakita ang isang determinado na hitsura. Ang kanyang huling baraha ay isang hibla ng enerhiya ng espada na ibinigay sa kanya ng kanyang guro. May kabuuang 12 na sinag ng enerhiya ng espada, at bawat isa sa 12 espada ay may isa. Ito ang pinakamalaking buhay na pangsalba na kayamanang hindi maaaring basta-basta gamitin, dahil kung hindi ay magiging sobrang hirap ang natitirang 400 taon sa Demon Spirit Land. Ngunit kung hindi ito gagamitin ngayon, baka hindi na siya makalabas. Habang pinagmamasdan ni Wang Lin si Mo Yang, ang mga mata nito ay kumislap at dahan-dahan niyang sinabi, maaari kang umalis. Kabanata 580. Ling Tianwu Sword Energy, Part 2. Nabigla si Mo Yang. Wala akong galit sa Dalu Sword Sect. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pagpapilit ninyo, hindi ko sana kayo inatake. Ipadala mo ang mensahe sa 12 Swords, ayokong maging kalaban ninyo sa Demon Spirit Land. Habang nagsasalita si Wang Lin, inihagis niya ang espada sa kanyang kamay kay Mo Yang. Pagkatapos, dumaan siya kay Mo Yang at nagpatuloy papunta sa kanyang silid. Ang pag-alis ng kanyang anino ay nagdulot ng labis na pagkamangha kay Mo Yang. Kanina, itinutulak siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang gamitin ang kanyang life-saving treasure, ngunit ang sinabi ni Wang Lin ngayon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng hindi paniniwala. Huminga siya ng malalim, kinuha ang malaking espada, at matapos itong siyasatin gamit ang kanyang divine sense upang tiyakin na walang mali, tiningnan niya si Wang Lin na naglalakad palayo na may kalituhan.
Tiyak na iparating ko ang iyong mensahe. Tumakbo si Mo Yang at mabilis na umalis mula sa Mo Mansion. Bumagal ang kanyang bilis ng 10,000 talampakan mula sa Mo Mansion, ngunit patuloy pa rin ang kanyang divine sense na nagmamasid. Pagkatapos ng ilang sandali, nang makita niyang hindi pa inaatake ni Wang Lin, tila talagang papayagan siyang makaalis ni Wang Lin. Wang Lin, tiyak na babawi ako ng 100 beses sa kahihiyan na naranasan ko ngayon. Kahit na malakas ang iyong spell, sa susunod ay babalik ako kasama ang ilan sa aking mga senior apprentice brothers upang magsanib puwersa. Gusto kong makita kung kaya mo pa ring maging kalmado. Kung hindi lang dahil kay Senior Greed na pumunta sa Fire Demon Country, isang hakbang lang ang kailangan niyang gawin upang patayin ka. Nagpakita ng kakayahang pumatay sa mga mata ni Mo Yang, bago malamig na tiningnan ang Mo Mansion at mabilis na umalis. Mabilis siyang lumipad. Habang papalayo siya mula sa Mo Mansion, lalo siyang naging relaxed. Naisip niya ang laban kanina at hindi maiwasang makaramdam ng takot. Napakalakas ni Wang Lin. Ngunit kung gagamitin ko ang sword energy na ibinigay sa akin ng master, hindi niya ito kayang labanan. Nagpakita si Mo Yang ng malamig na ngiti. Ngunit sa sandaling ito, mga hibla ng gray na usok ang tahimik na lumabas mula sa malaking espada sa kanyang likod. Para itong mga ahas na diretsyo patungo sa ulo ni Mo Yang. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang bumalot sa kanyang katawan, ngunit ang mga hibla ng gray na usok ay mabilis na pumasok sa kanyang utak bago siya makagalaw. Napakabilis ng gray na usok, at napakalapit nito. Halos sa sandaling napansin ni Mo Yang ang panganib, isang malupit na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang katawan niya ay nagsimulang mahulog mula sa langit at nagsimulang matuyo. Ang katawan niya ay mabilis na natuyo at ang malupit niyang mga sigaw ay umalingaw sa kalangitan. Hindi nakatakas ang kanyang origin soul. Sa sandaling pumasok ang gray na usok sa kanyang katawan, nagbuo ito ng isang seal na nagputol sa koneksyon ng kanyang origin soul sa katawan niya. Kasabay nito, mabilis na nilamon ng gray na usok ang kanyang laman, dugo, at celestial spiritual energy, kaya't ang seal ay lalong lumakas. Sa sandaling lumapag siya, bumangon si Mo Yang at naging isang mamiya. Ang huling naiisip niyang bagay ay ang malaking espada. Sinuri na niya ito. Paano maaaring may nakatagong gray na usok sa loob nito? Nagdistorbo ang espasyo bago ang kanyang katawan at lumabas si Wang Lin. Itinutok niya ang kanyang daliri sa ilang bahagi ng katawan ni Mo Yang bago hawakan ang katawan, kumuha ng isang hakbang, at nawala. Nagpakita si Wang Lin mula sa walang laman na espasyo sa kanyang tirahan sa Mo Mansion. Binitawan niya ang kanyang kanang kamay at ang katawan ni Mo Yang ay bumagsak sa lupa. Malungkot ang mga mata ni Wang Lin habang tinama ang kanyang bag of holding, pagkatapos ay lumipad ang restriction flag, naging itim na usok, at pinalibutan ng silid. Lumikha ng maraming pagsasara sa loob ng itim na usok. Matapos gawin ito, huminga siya ng malalim at naupo sa lotus position. Nagmeditasyon siya ng ilang sandali bago biglang binuksan ang kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay bumagsak sa katawan ni Mo Yang. Matapos itong masusing pagmasdan, bumagsak ang kanyang tingin sa noo ni Mo Yang. Nagpakita siya ng hindi tiyak na ekspresyon. Mahirap tuklasin kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos magmuni-muni, nagbuo siya ng isang seal at nagsimulang magdasal. Agad na lumitaw ang isang ghostly flame sa kanyang kamay. Patuloy ang pagbabago ng kanyang kamay, at lumikha ito ng maraming after images. Pagkatapos, tinuro niya ang katawan at tahimik na sinabi, "I refine." Ang ghostly flame ay lumulutang patungo sa katawan ni Mo Yang at agad na kumalat upang palibutan ang bangkay. Narinig ang isang serye ng mga tunog ng pag-crack at pop habang natutunaw ang katawan ni Mo Yang sa isang nakikita na ray. Ang katawan niya ay mamiya na dahil ang kanyang essence ay naubos na ng gray na usok. Ngayon na ito ay sinusunog, isang kakaibang amoy ang pumuno sa silid. Ngunit walang oras si Wang Lin upang magtuon dito habang nakatingin siya sa katawan. Habang nagaganap ang labanan kanina, nang hawakan ni Mo Yang ang kanyang noo, naramdaman ni Wang Lin na malapit nang dumating ang isang malakas na krisis. Halos hindi siya nakaramdam ng ganitong klaseng krisis mula noong matagumpay niyang na-master ang slaughter energy. Kahit isang mid-stage ascendant cultivator, hindi makakagawa ng ganitong aura nang hindi pa siya nagpapakita. Ang bagay na iyon ay tumagos sa higit sa 3,000 layers ng life seals at direktang nagdulot ng pag-alog sa kanyang origin soul. Nagbigay ito kay Wang Lin ng pakiramdam na siya ay nasa isang buhay at kamatayan na sitwasyon. Siya ay labis na nagulat, at iyon ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang umatras muna, upang ma-relieve ang tensyon. Tiyak din niyang maliban na lang kung pilitin niyang ipako ang lalaki, hindi ito gagamitin ni Mo Yang. Ang katawan ni Mo Yang ay unti-unting natutunaw, na naglalantad ng kanyang origin soul. Ang origin soul ni Mo Yang ay pinalilibutan ng mga layer ng gray na usok na paminsan-minsan ay naglalabas ng demonyong liwanag. Ang mga mata ng origin soul ni Mo Yang ay mahigpit na nakapikit, at ito'y nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng ghostly flame. Ang mga mata ni Wang Lin ay parang kidlat habang sinimulan niyang masusing suriin ang origin soul.
Bigla siyang napakunot ang noo nang makita ang isang napakapayat na asul na linya na kumikislap sa noo ni Mo Yang. Kung titignan ng mabuti, malinaw na ang manipis na linya ay isang espada na pinaliit ng maraming beses. Sa sandaling makita niya ang asul na linya, nayanig ang katawan ni Wang Lin, at ang pakiramdam ng direktang pakikipaglaban kay Sword Saint Ling Tianhao ay pumasok sa kanyang katawan. Ling Tianhao. Huminga ng malalim si Wang Lin at naging seryoso ang kanyang mga mata. Noong mga panahong iyon, sa labas ng pintuan, nagbigay si Ling Tianhao ng mga sinag ng sword energy at tinawag ang mga ito bilang life-saving treasures para sa 12 sa kanila. Ang asul na linya na ito ay galing sa sword energy. Hindi nakapagtataka na nagdulot ito sa akin ng pakiramdam ng buhay at kamatayan at direktang tumagos sa aking life seals. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagpakita ng isang matibay na ekspresyon. Simula nang makita ko ang sword energy na ito, magiging akin ito. Pumikit siya at inilagay ang kanyang braso sa kanyang mga tuhod. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo habang ang kanyang origin soul ay lumabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang mga life seals ay pumulibot sa kanyang origin soul tulad ng mga layer ng armor. Ang origin soul ni Wang Lin ay umalis mula sa kanyang katawan at tiningnan ang origin soul ni Mo Yang. Nag-isip siya saglit bago dumura ng ilang origin flame na nagsanib sa ghostly flame. Biglang naging mas malakas ang pagkasunog ng ghostly flame. Nagpatuloy si Wang Lin sa pagdura ng origin flames. Nagpakita ng sakit ang origin soul ni Mo Yang. Nais niyang lumaban, ngunit ang life seal sa paligid ng kanyang origin soul ay nagpigil sa kanya ng lubos. Nagpakita ng maingat na ekspresyon ng origin soul ni Wang Lin habang kontrolado ang ghostly flame upang iwasan ang sword energy, habang dahan-dahang nilalamon ang origin soul ni Mo Yang. Unti-unting pinoproseso ang origin soul ni Mo Yang. Tumagal ang prosesong ito ng ilang araw. Kahit na malakas ang mental na lakas ni Wang Lin, ang matagal na konsentrasyon ay nagdulot ng paglabo ng kanyang origin soul at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagod na ekspresyon. Ngunit ang mga mata niya ay naging mas maliwanag at maliwanag pa. Sa araw na iyon, ang origin soul ni Mo Yang ay tuluyang gumuho at naging mga libu-libong piraso ng asul na liwanag matapos itong maproseso ng matagal. Ang asul na manipis na linya ay tahimik na lumulutang sa gitna ng mga asul na piraso. Inutusan ni Wang Lin ang kanyang origin soul at nilamon ang mga pira-pirasong bahagi ng origin soul ni Mo Yang upang maibalik ang lahat ng enerhiya na ginamit niya. Matapos ang lahat ng ito, tiningnan ni Wang Lin ang hindi gumagalaw na asul na linya na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Matapos mag-isip ng matagal, pinigilan ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin. Hindi na siya nagatubili at nilamon ang manipis na linya. Sa sandaling iyon, ang kanyang origin soul ay nanginig ng malakas at nagsimulang mawalan ng koneksyon sa kanyang katawan. Handa na si Wang Lin para dito, kaya't ang kanyang katawan ay hindi malayo. Nahihirapan siyang kumilos, at bago mawala ang koneksyon, pumasok siya sa kanyang katawan. Tahimik na umupo si Wang Lin doon ng 3 araw. Sa gabi ng 3 araw, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kahit na kalmado ang kanyang tingin, may bahagyang ningning sa kanyang mga mata.